Dahil sa sangdamukal na utang ng asawa ni Leila sa Maynila, napilitan silang magtago sa probinsya ng Negros. Kahit na wala namang kakilala si Leila doon, kinailangan niyang sumama kay Daboy dahil hindi naman kaya malayo sa asawa. Mahal na mahal niya si Daboy. Sobrang mahal niya ito, sa katunayan, mas mahal niya pa nga ito kaysa sa kanyang sarili. At kahit na sobrang daming dahilan para maghanap siya ng iba, mas pinipili niyang manatili. Diyos ko naman, nasaan na ba si Daboy? Ang lakas-lakas na ng ulan, oh. Ang lakas pa ng hangin. Baka mamaya kung anong mangyari sa kanya sa daan. Makailang ulit na siyang tumitingin-tingin sa labas. Labis ang kanyang pag-aalala. Umupo na lang siya sa gilid. Tumitingin-tingin siya sa bubungan nila. Mabuti na lang ay walang katulo-tulo doon. Bagong palit kasi ang mga bubong nito bago nila ito nilapitan. Ang bahay ngayon ay pagmamay-ari ng tiyuhin ni Daboy. Pinatira sila ng libre doon. Ngunit ang kapalit nito ay magtatrabaho si Daboy sa bigasan na matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang humina ang ulan. Napatingin siya sa labas ng kanilang bakuran. Nakita niya roon ang lalaking si Ronelio. Ang kauna-unahang lalaki na nakilala niya sa baryong yon 2 buwan matapos silang dumating. Leila! Oh, bakit? May libreng lugaw sa kanto. Pamigay ni Kapitan. Gusto mo ba? Hindi na. Kakakain ko lang. Kukuhaan kita. Pahingi ako mangkok. Hindi na. Ayos lang talaga ako. Nako! Huwag ka nang mahiya. Alam kong hindi ka pa kumakain, no? Biglang naramdaman ni Leila ang pagkalam ng kanyang sikmura. Aminadong nagugutom na talaga siya. Mula kasi nung umalis ang kanyang asawa nung umaga, wala pa siyang matinong kinakain. Ang nakain niya lang kanina ay ang tira-tirang saging na saba. Ano? Bilis! Baka mamaya maubusan pa tayo. Kumuha na lamang si Leila ng mangkok. Nilakyan niya ng kaunti sa pag-asang baka maraming lugaw ang mailagay sa kanya. Papatusin niya na ang lugaw para lang kahit papaano ay magkaroon na ng laman ng kanyang tiyan. Sa katunayan, hindi sanay si Leila sa mga ganong klase ng pagkain noon. Pero nasanay na lang siya dahil sa tinitipid siya ni Daboy. Mula nang maikasal sila, puro pipitsuging pagkain lang. Nung nasa Maynila pa sila, masasarap ang nakakain niya. May kaya rin kasi sa buhay ang pamilya ni Leila. Pero na magpakasal siya sa lalaking si Daboy, tila ba bumaba ang antas ng kanyang pamumuhay. Pero ayos lang yun sa kanya. Ang mahalaga naman para sa babae ay ang pagmamahal niya sa kanyang asawa na wala namang kwenta. Masarap din naman kahit libre lang. May manok pa nga kasama eh. Pwede na rin to. Magkasama ang dalawa sa bakuran nila habang kumakain ng lugaw. Nagkukwentuhan din sila ng kung ano-ano. Nakatulong yon para kay Leila para kahit na papaano, hindi naman siya nababagot sa kakahintay sa asawa niya. Sigurado ka bang hindi magagalit ng asawa mo na nag-uusap tayo? Baka mamaya pagsilosan pa ako nun, ha? Sige na, una na ako. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Nagkukwentuhan lang naman tayo. Kaya nga. Pero alam mo naman ang asawa mo, kung ano-ano na lang ang iniisip. Naalala mo ba nung nag-usap lang tayo sa palengke? Inisip niya kaagad na may gusto ka sa akin. Nako, ang mabuti pa, doon na lang ako sa bahay kakain. Ay nako, sige na nga. Pero maraming salamat ulit dito, Ronelio, ha. Kahit paano nawala na yung gutom ko. Ay, walang ano man, no? Basta kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Isang malapad na pangiti ang naisukli ni Leila. Naglakad na rin palabas ng bakuran si Ronelio kahit umaambun-ambun pa. Huwag kang tatakbo, baka madulas ka. Kumaway pa nga sa kanya ang lalaki bago tuluyang mawala sa paningin niya. Bumuntong hininga na lamang siya. Papasok na sana siya sa loob ng bahay pero biglang dumating ang lalaking si Daboy. Ang hindi alam ni Leila, kanina pa pala yun nasa labas. Nakatayo lang sa gilid ng poste ng ilaw kaya hindi niya napansin. Oh, buti naman na tumuwi ka na. Kumain ka na. Aray!
Nay! Bakit mo naman ako sinampal? Ano bang problema? Problema ko? Talagang hindi mo alam? Di, bigla-bigla ka naman nananakit dyan eh. Akala mo hindi ko kayo nakita? Nino? Ni Ronelio? Oo! Sarap-sarap pa ng kwentuhan niyo ah. Anong kala mo sa akin, tanga? Hindi alam na naglalandian kayo? Diyos ko naman. Wala naman kami ginagawang masama ah. Tinulungan niya lang ako makahingi ng lugaw sa barangay. Tapos nagkwentuhan lang kami saglit. Kasi bagot na ako rito sa bahay eh. Wala man lang ako makausap. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Alam ka na gusto mo si Ronelio, no? Kunwari ka pang malandi ka. Hindi ko gusto si Ronelio. At wala rin naman siyang gusto sa akin. Ano ka ba naman? Pampihira naman to. Huwag ko lang talaga malaman-laman na meron nangyayari sa inyong dalawa, anak ko. Makakatikim ka na naman talaga sa akin. Tsaka naman talaga magaling eh, ang manakit ng asawa. Eh di ka naman masasaktan kung matinong babae ka lang eh. Hindi pa ba ako matino sa'yo? Nandito lang ako sa bahay, nag-aasikaso ng bahay at nag-aasikaso sa'yo. Hindi pa ba matino tong ganitong babae na sumama sa'yo kahit na alam kong wala naman tayong magandang buhay dito? O ngayon nagrereklamo ka na. Ikaw ang kusang sumama rito, no? At hindi kita pinilit. Kaya ayusin mo yung inaarte-arte mo dyan. Baka nakakalimutan mo, Leila. Dahil din sa'yo kaya tayo nagkanda utang-utang. Salamat ka pa nga, pinagamot kita eh. Wow, edi salamat. Ako pa ang sinisi mo kung bakit tayo nagkanda utang-utang. Ikaw tong malakas magsugal eh. Walang kinalaman ng sugal ko rito ha. Kaya tayo nagkanda utang-utang kasi dahil sa pagkakasakit mo. Akala mo ba hindi ko alam na malaki ang natatalo mo sa sugal? At dahil doon umutang ka para lang makapagsugal ulit? Manahimik ka! Wala kang alam sa pinagdaraanan ko. Yun nga eh, wala akong alam. At pakiramdam ko, hindi na kita kilala. Sobrang layo mo na sa dating daboy na nakilala ko. Hindi na ikaw yung sweet at maalaga. Sa una ka lang din pala magaling eh. Tumigil ka! Lumayas ka na rito kung ganyan na ugali mo. Hindi kita kailangan, no? Nang marinig yun ni Leila ay tila nawala agad ang angas na meron siya. Alam niya na oras na magkalayo sila, maaring makahanap na ng iba si Daboy. Hindi niya kayang isipin na ibang babae na ang nagpapasaya sa lalaki. Iniisip niya pa lamang yun ay para na siyang dinudurog. Kaya kahit na hindi maganda ang trato nito sa kanya, mas pipiliin niyang samahan ito. Di ba hirap ka na? Eh di umalis ka na rito. Maghiwalay na tayo. Mas maganda pang mag-solo kaysa mag-isip ng ibang tao. Pero kasal tayo. Nanumpa tayo na hanggang sa dulo. Daboy, kahit naman nagtatalo tayo, hindi ko naman kaya mawala ka sa akin eh. Kung ayaw mong mawala ako sa'yo, iwasan mo lahat ng taong ayaw kong lumalapit sa'yo. Kasi kung hindi, makakatikim ka sa akin. O mas malala, palalayasin kita rito. Daboy, mahal mo ba ako? Hindi nakapagsalita ang lalaki. Nakatingin lamang ito sa labas. Nakasimangot at parang iritang-irita sa kanya. Kasi ako, mahal na mahal pa rin kita eh. Kahit na ang layo na ng relasyon natin kumpara sa dati. Buwisit naman buhay to. Huwag mo nga akong dramahan. Ano ba problema mo? Bakit ka ba nagbago? Bakit ako nagbago? Kasi naging malas na ang buhay ko mula na magpakasal tayo. Nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ako? Oo! Buwisit na buhay to. Impyerno, puro hirap. Napangangan na lamang si Leila sa kanyang narinig. Naramdaman niya ang sakit na mga sinabi ng lalaki. Parang tumagos pa yon hanggang sa kanyang buto. Hindi niya inakala na ganun kasakit na marinig ang pagsisisi ni Daboy. Muling umalis si Daboy. Naiwan na naman siyang mag-isa sa bahay nila. Nung gabing yun, natulala na naman siya. Sumapit na nga ang 12:00 ng gabi. Nasa pintuan pa rin siya, nag-aabang sa pagdating ni Daboy. Habang nakatulala, dumating naman ang tiyuhin ni Daboy, si Mang Ernesto, ang may-ari ng bigasan na pinapasukan ng kanyang asawa. May dala-dala itong pagkain. Diretso pasok lamang ito at inilagay ang pagkain sa lamesa. Nasa si Daboy? Lumabas po siya kanina. Pero hindi ko po alam kung saan ang punta niya eh. May dala akong pagkain, andun sa lamesa. Kumain ka na muna, iha.
Naku, maraming salamat po. Pero hindi ko na lang po si Daboy. O ano, sinaktan ka na naman ba ni Daboy? Hindi po. Hindi naman po nananakit si Daboy eh. Iha, hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Umamin ka man o hindi, halatang halata oh. Napayuko na lamang si Leila. Gusto niyang umiyak pero ayaw niyang ipakita yon sa ibang tao. Ayaw niya kasing maging masama ang tingin ng ibang tao sa pagsasama nila ni Daboy. Hanggat maaari, gusto niyang sarilinin lamang nila kung anuman ang nagiging problema nilang mag-asawa. Bakit kasi hindi ka na lang bumalik ng Maynila? Mas maganda naman ang buhay mo ron. Maganda ka, matalino at mabait. Mas maraming oportunidad na naghihintay sa iyo ron. Bakit ka nagtitiis sa taong alam mong unti-unti ka namang sinisira? Dahil po sa pagmamahal. Pagmamahal? Pagmamahal pa rin ba yung tawag mo sa ganyan? Ay, pasensya na, Iha. Pero katangahan na yan eh. Hindi niyo po ako maiintindihan kahit na kailan. Kasi hindi niyo pa naman po naranasan magkaroon ng asawa eh. Iha, sa buhay, hindi mo naman kailangan palaging maranasan para lang matutunan o maintindihan mo ang isang sitwasyon. Sapat na ang obserbasyon natin sa paligid. Oo, mas may karanasan ka sa akin pagdating sa pag-aasawa kasi ako matandang binata ko. Walang anak o asawa. Pero mas marami akong karanasan sa iyo, Iha. Mas marami akong nasaksihan na relasyon na nasisira, may ibang umaalis at mas pinili ang pansariling kapayapaan nila. May iba namang nananatili kahit nasasaktan na at nahihirapan. At ganun ka, Iha. Masyado ka lang bulag dahil sa konsepto ng pag-ibig. Pero hindi mo alam na hindi na pagmamahal ang nagiging pundasyon ng pananatili mo, kundi ang panghihinayang sa lahat ng pinagsamahan at taon ng pagsasama ninyo. Hindi na kinontra pa ni Leila ang sinasabi ni Mang Ernesto. Ayaw din naman niyang magmukhang bastos. Dahil alam niya na kahit anong paliwanag niya, hindi rin naman maintindihan ni Mang Ernesto ang kanyang nararamdaman. Iya, sabihin mo lang kapag kailangan mo ng tulong ha. Pwede kitang tulungan na makabalik sa Maynila. Alam mo, pamangkin ko si Daboy at parang pamangkin na rin kita. Bilang tiyuhin, hindi ko kinukonsinti ang mali. Pinipigilan ko lang din naman ang sarili ko dahil ayaw ko rin namang manghimasok nga lang ng basta-basta. Maraming salamat sa pagmamagandang loob ninyo pero ayos lang po talaga ako. Eh ikaw, basta oras na magbago ang isip mo, lumapit ka lang sa akin ha. Ay sige na, uuwi na ako. Anong oras na rin eh. Napapangiti na lamang si Leila. Natutuwa siya kay Mang Ernesto. Mula nang dumating sila roon, maayos at maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Para na rin itong ama kong mag-alala sa kanya. Sa kabilang banda, nakaramdam na lamang din siya ng kalungkutan. Kahit na hindi man niya aminin sa kanyang sarili, batid niyang tama naman ang lahat ng sinabi ng matandang lalaki. Hindi niya lang talaga matanggap. Takot kasi siya sa ideya ng hiwalayan. Kinabukasan ng umaga, tumila na rin ang ulan. Paglabas niya ng kanilang silid, nakita niya si Daboy na nasa sala. Sa sahig ito natulog. Amoy niya ang alak sa lalaki. Paglapit niya, nakita niyang may mga bakas ng lipstick sa damit nito. May sumisingit din na amoy ng pabango ng babae. Nanikip na naman ang kanyang dibdib, pero tiniis na lamang niya yon. Hindi naman kasi yon ang unang beses na nangyari yon. Sa katunayan, paulit-ulit niya itong napapansin. Hindi niya lamang ito sinasabi dahil ayaw niyang pagmulan pa yun ng away. Mahinala na siyang nambababae ang kanyang asawa. Bukod sa sugal, ang babae talaga ang isa sa mga libangan ni Daboy. Daboy, gising na. Lumipat ka na sa kwarto. Marian, sumama ka na sa akin. Ha? Sinong Marian? Antok pa ako eh. Sinong Marian yan? Hindi Marian ang pangalan ko, no?
Hindi na sumagot si Daboy. Bumalik lang ito sa pagtulog. Hindi na lang din siya ginising pa ni Leila. Hinayaan na lamang niya itong matulog sa sahig. At kahit na masama ang kanyang loob, lumabas pa rin siya ng bahay para hanapan ng pang-almusal ang kanyang asawa. Habang naglalakad, meron siyang nakasabay na matandang lalaki sa daan. Sa palagay niya ay mas bata lang ito ng kaunti kay Mang Ernesto. Pero matandang yon ay may itsura kahit may edad na. Sa pangangatawan nito ay parabang alagang-alaga ito. Nakasuot lamang ng simpleng pantalon at polo shirt ang matanda. Nakaayos ang buhok nitong may puti-puti na rin. Nang magkatinginan sila, napangiti na lamang din si Leila. Yeah. Alam mo ba kung saan yung barangay hall rito? Ang laki kasi ng baryo ninyo eh. Nahiya naman ako magtanong sa mga taga rito. Para kasi silang galit eh. Diretso nyo lang po yan, tapos liko po kayo sa kaliwa. May makikita po kayong malawak na bakuran. Tapos sa harap po nun, nandun na po yung barangay hall. Sige. Maraming salamat ah. Kailangan ko kasi makausap ang kapitan dito eh. Magkakilala po kayo ni Kapitan? Magkakilala, oo. Pero hindi naman kami sobrang malapit sa isa't isa. Ano pong gagawin niyo sa barangay? Meron lang kaming pag-uusapan na mas magpapaganda sa lugar ninyo. Ganun po ba? Jeronimo nga pala ang pangalan ko, Iha. Nagpapakilala talaga ako sa mga unang tao na nakakausap ko kapag nagpupunta ako sa ibang lugar. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong sabihin ang pangalan mo, ayos lang naman. Bigla niyang naisip si Daboy. Napagtanto niya na baka pati ang matandang kausap niya ay pagsilosan din ng lalaki. Kaya naman, mas binagalan pa niya ang paglalakad. Nakaramdam din naman ng matanda kaya nagpaalam na rin ito sa kanya. Sige na, Iha. Mauna na ako ha. Magandang umaga at salamat uli. Nang umiti ang matandang lalaki sa kanya, tila ba meron siyang naramdaman na hindi niya mapaliwanag. Halo-halo. Para siyang kinakabahan pero masaya. Magaan ang kanyang pakiramdam pero parang nababahala rin ito sa ibang banda. Bumuntong hininga na lamang si Leila. Bumili na lamang siya ng pagkain. Buti na lang at may naitabi pa siyang 100 kaya kahit papaano may ipang-aalmusal ang siraulo niyang asawa. Nako, nandiyan ka na naman. Anong sayo? Hindi naman po ako mangungutang. May pambayad po ako ngayon. Ay, Diyos ko, mabuti naman at himala. Ay, anong sayo? 2 sinangag po at 2 itlog. Ano nangyari dyan sa labi mo? Bakit parang may sugat? Nag-away kayo ng asawa mo, no? Hindi naman po. Nakagat ko lang po. Pagsabi niyo ni Leila ay nagbulungan ng mga taong naroon. Pati si Aling Blanca ay duda rin sa sinasabi niya. Ay nako, wala kang maloloko rito, Iha. Alam namin na sinasaktan ka ng asawa mo. Akala mo ba walang nakakaabot na balita sa akin? Paano nyo naman nalaman ng hindi naman totoo? Ay sus, tatanggi pa. Ay bahala ka sa buhay mo. Maging punching bag ka ng asawa mong sugarol. Hindi na lamang niya yun pinatulan. Alam niyang wala naman siyang mapapala kung sasagutin niya ang mga tsismosa na nagpapakalat ng mga tsismis sa kanilang baryo. Ngumiti na lamang ng papilit si Leila. Matapos makuha ang pagkain, naglakad na rin siya ng mabilis. Pagdating niya naman sa kanilang bahay, ay gising na ang asawa niya. Masakit ang ulo habang nakatungo sa lamesa. Saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawag eh. Bumili ako ng almusal mo. Bumili? Saan ka kumuha ng pera? Pera ko yun. Tira sa kinita ko sa paglalabada nung nakaraan pa. Yung paglalabada mo, itigil mo yan ha. Brief ko lang ang pwede mong laban at hindi brief ng ibang lalaki. Ano ba yung binili mo? Sinangag at itlog. Yan na naman. Purgang-purga na ako dyan eh. Iyan lang naman kasi ang kinakaya ng pera ko eh. Oo na. Magdaday lang ka pa. Damo nga ako ng malamig na tubig. Wala namang yelo dyan eh. Malamang bumili ka. May nakita ka bang ref dyan? Sige, bibili muna ako ng yelo. Sandali. Bakit?
Baka makita mo na naman si Ronelio ha. Subukan mo lang kausapin. Mabuting tao naman si Ronelio. Hindi naman siya kagaya ni Marian. Ha? Anong Marian? Hindi na nagsalita pa si Leila. Naglakad na lamang siya palabas ng bahay para bumili ng yelo. Tulala na naman ang babae. Habang naglalakad kasi siya, ay may mga narinig siyang nagbubulong-bulungan. Pinag-uusapan ng mga yon si Daboy. Ayon kasi sa mga yon, nakita nila si Daboy sa bayan na may kasamang ibang babae. Pero pilit niya pa rin pinapaniwala ang sarili niya na ayos lang ang lahat, na wala siyang dapat ikabahala. Ang mahalaga para sa kanya ay siya pa rin ang inuuwian. Matapos makakain ng kanyang asawa ay diretso na agad ito sa labas. Hindi mo lang siya tinanong kung nakakain na ba siya ng agahan. Sanay naman si Leila kaya hindi na yon bago sa kanya. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang tanghali. May 50 pesos pa siyang natitira. May bigas naman sa kanila, pero hindi niya alam kung anong ulam ang mabibili niya sa halagang 50. Ang bihira naman talagang buhay ito. Kung hinahayaan lang sana ako ni Daboy na magtrabaho, edi sana hindi ako nagtitis sa ganitong kaliit na pera. Nakakalungkot. Iiling-iling pa ang babae habang naglalakad siya papuntang palengke. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Ronelio. Wala naman siyang balak sanang kausapin ng lalaki para makaiwas na rin sa gulo. Pero bigla yung tumigil sa kanyang harapan. May kasama pa itong isang lalaki. May katangkaran, moreno at aminado naman si Leila na may itsura yon. Leila, pinsan ko nga pala si Rafael. Magandang tanghali. Magandang tanghali rin, Leila. Natanggal kasi ito sa pagiging gwardya sa bayan eh. Kaya ngayon, dito na muna siya sa amin. Uy, para kang siraulo. Di mo naman kailangan sabihin pa yun sa kanya eh. Bakit naman hindi? Ang sabi nila, kung makikipagkaibigan ka, dapat ipakilala mo kung sino ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Mauna na ako ah. Bibili pa kasi ako ng ulam eh. Sama ka na sa akin. May abot pala ako sa iyong pang-ulam. Ay, hindi na. Nakakaya naman. Baka ulam niyo pa yan eh. Hindi. Dala kasi yun itong pinsan ko. Mga daing. Marami kasi. Kaya naisip ko lang na bigyan ka. Sige na, miss. Basta sayang lang din kasi kapag nagsawa na sila sa mga daing na yun, tapos hindi nila kakainin. Masarap yun. Lihiti mong bangus. Kumakalam na ang sikmura ni Leila kaya kahit alam niyang maaring ikagalit yun ng kanyang asawa, tinanggap na lang din niya ang alok ng kanyang kaibigan. Sumama siya sa paglalakad, patungo na sila sa bahay nila Ronelio. Insan, dito ba sa inyo walang aswang? Ano? Aswang? Wala ah. Doon kasi sa amin, may sabi-sabi nung nakaraan na meron daw aswang. Nakita nila sa taas ng punong nyug. Nakatuntong doon, tapos may malapad na pakpak. Naniniwala ako sa aswang pero hindi ko sigurado kung may ganun din dito sa amin. Ikaw Leila, naniniwala ka bang may aswang? Ako? Oo, naniniwala ako. Nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa, pero nakaramdam lang ako. Nung nagbabakasyon kasi kami dati sa Batangas, yung natira naming bahay doon nasa gitna ng gubat. Tapos kapag gabi, naririnig mo na may naglalakad sa bubungan. Nung time na kasi na yun buntis yung isa naming kasama eh. Tingin mo, meron din kaya nun dito sa lugar ninyo? Ako hindi ko alam, pero sa pagkakaalam ko naman, sa mga probinsya talaga sila naglalagi. Dahil probinsya naman itong lugar, hindi naman siguro malabo na magkaroon dito. Kung sa bagay. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa bahay nila Ronelio. Agad na kinuha ni Ronelio ang daing na ibibigay kay Leila. Matapos makapagpasalamat, agad na ring umalis ang babae sa pagkabahala na baka may magsumbong na naman kay Daboy. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makarating na rin siya sa kanilang bahay. Agad niyang niluto ang sinaing at ang daing. Makalipas pa ang ilang araw, mas napalapit si Leila sa magpinsang Ronelio at Rafael. Wala na siyang pakialam noon kung magalit sa kanya si Daboy.
Dito na rin siya natutong magsinungaling sa asawa. Para kasi sa kanya, mas maganda nang hindi sabihin kay Daboy ang mga bagay na ginagawa niya. Kasi wala rin namang mangyayari kapag nalaman ito. Magagalit at magagalit pa rin kahit hindi naman siya gumagawa ng masama. Sigurado ka bang hindi magagalit ng asawa mo? Baka mamaya sugurin niya lang kaming bigla dito ha. Oo nga, madalas pa namang siraulo si Daboy. Hindi naman magagalit kung hindi malalaman eh. Hindi ko naman na sinasabi lahat ng lakad ko sa kanya. Siguro, mas maganda na nga rin yun. Para naman kahit papaano nakakalabas-labas din ako ng bahay. Matanong ko lang. Ayos lang din naman kung hindi mo kayang sagutin ha. Pero, bakit ba hindi mo magawang iwan yung asawa mo? Kung gano'n naman pala ang trato niya sa'yo. Huminga ng malalim ang babae. Isang pilit ng ngiti na lamang ang kanyang naipakita. Kasi kahit na ilang beses na niyang naririnig ang tanong na yon, iisa at iisa pa rin ang naisasagot niya. Mahal ko si Daboy eh. Hindi ganun kadali para sa akin na mawala agad ang pagmamahal ko sa kanya. Ano? Mahal pa rin kahit minamaltrato ka niya? Anong klaseng pagmamahal yan? Katangahan na yan, Leila. Katangahan na. Hindi na yung pagmamahal, no? Takot ka lang kamo mag-isa. Insan, dahan-dahan. Kailangan mo pa rin namang igalang ang desisyon niya. Ang mahalaga naman nandito tayo mga kaibigan niya para gabayan siya. Salamat, Rafael, at naiintindihan mo ko. At salamat din sa akin kasi ang tagal ko nang nasasaksihan ng kalbaryo mo dun sa lalaking yun. Pero iniintindi pa rin kita. Napangiti na lamang si Leila. Nang makarating na rin sila sa terminal, ay agad na rin silang sumakay. Papunta kasi sila sa isang pistahan. Naisip kasi ni Leila na kung lalayo siya ng kanilang baryo, makakainga siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Nasa 10 minuto lang naman ang biyahe. Kung tutuusin ay malapit lang naman yun. Pero dahil kadalasan sa mga nadadaanan niya ay lubak-lubak, natatagalan sila ng bahagya. Pagdating nila sa pistahan, tumungo sila sa bahay nila Rafael. Doon na niya nakadaupang palad ang mga kamag-anak nila Ronelio. Napagkamalan pa nga siyang kasintahan ni Rafael. Natawa na lamang siya sa sinabi ng ina ng binata. Maingay, magulo, pero masaya. Ito ang nararamdaman ni Leila matapos ang ilang taong nasa bahay lang. Pakiramdam niya ay isa siyang bata na unang beses lang nakakawala sa kulungan. Dahil sa kasiyahan, hindi na napansin ni Leila ang oras. Maggagabi na pala. Kailangan na niyang umuwi bago pa unang makauwi ang kanyang asawa. Kaya naman agad na rin siyang nagpaalam. Ihahatid pa sana siya ni Rafael pero hindi na siya pumayag. Naku, nalibang na ako masyado. Anong oras na pala? Nagmamadali na siya sa daan nang biglang may nakabanggaan na naman siya. Magagalit sana siya pero napagtanto niya na si Jeronimo pala yun. Ay, Mang Jeronimo, kayo po pala. Pasensya na po, nakayuko ako naglalakad eh. Nako, hindi ka dapat naglalakad habang nakatingin sa baba. Baka sa susunod, di ba na mabangga mo? Oops, biro lang ha. Taga rito po ba kayo? Hindi. Pumasya lang naman. Ganun po ba? O sige po, mauna na po ako. Gusto mo bang magsabay na tayo? O ihatid na lang kita dahil may sasakyan naman ako eh. Hindi na po. Kaya naman pong lakarin kasi malapit lang din naman po rito yung baryo namin. Sigurado ka ha? Opo. Paggabi na kasi. Delikado na sa daan. Alam mo bang may kumakalat na balita na may gumagalang aswang dito? Wala naman po ako naririnig na ganong kwento. Meron po ba talaga? Siyempre, biro lang ulit. Mapagbiro po pala kayo talaga. Sige po, mauna na po ako. Ngumiti na lamang sa kanya ang matanda. Hindi maintindihan ni Leila ang sarili niya. Sa pangalawa nilang pagkikita, sa kanya lamang mas napagmasdan ng maigi ang mukha na matanda. Para bang may hiwagang nababalot doon na naging dahilan para maging magaan ang kalooban niya. Napapailing na lang siya kapag iniisip niya ang bagay na yon.
Nagmamadali na lang siyang makabalik sa bahay nila. Pagdating niya, naroon na si Daboy. Pero ang mas kinabigla niya, may lumabas na babae sa bahay nila. Nagmamadaling makaalis. Agad na nag-init ang buong katawan ni Leila sa galit. Pero pagpasok niya ng bahay, nakita niya si Daboy na nakasimangot ang muka. Hawak-hawak na nito ang kaldero. Biglang binato ng lalaki ang kaldero sa harapan niya. Ano? Gabi na, wala pa rin sinaing? Akin na, magsasaing ako. Mami ka nga? Saan ka galing? Diyan lang sa labas. Alam kong galing ka sa labas. Ang tinatanong ko, ano ang ginawa mo sa labas? Wala, naglakad-lakad lang. Sira ulo. Amoy adobo ka eh. Lumapit sa kanya ang kanyang asawa at tinawakan agad siya sa buhok. Hinili siya papasok sa kwarto nila. Tinulak siya ng malakas at tumama pa siya sa aparador. Nakaramdam ng kaunting pagkahilo ang babae. Sa halip na siya sana ang magagalit dahil nahuli niyang may dinala itong babae, siya pa ngayon ang hindi makapagsalita. Anong ginawa mo ha? Siguro nakipagkita ka kay Ronelio ano? Hindi naman kami gumagawa ng masama eh. Pumunta lang ako sa piyesta kasi gusto ko lang makalabas-labas at makaranas ng ibang buhay. Ano pa masama doon? Oh, kita mo na? Hindi mo pa sasabihin kung hindi ko pa talaga itatanong? Eh alam ko namang hindi mo ako papayagan eh. Bakit mo ba ako ginaganito? Hindi mo naman ako alipin. Asawa mo ko. Eh kasi lumalandi ka. Hindi naman ako magagalit ng ganito kung hindi ka malandi. Anong lumandi? Wala akong nilalandi. Pinagsasabi mo. Ikaw nga dyan ang lumandi eh. Kala mo ba hindi ko nakita yung babaeng lumabas mula rito sa bahay natin? Sino yon ha? Sino? Wala yun. Naniningil lang ng utang niya yun. Naniningil ng utang pero sira yung kwelyo? Naningil ng utang pero grabe yung kilig niya habang naglalakad papalayo? Niloloko mo ako! Isira ulo ka pala talaga eh. Kung ano-anong pinag-iisip mo kahit na wala naman akong ginagawa mali. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Kumilos ka na at magsaing ka na. Dahil kanina pa ako nagugutom. Nagutom ka kasi sa ibang babae ka nakipag-anuhan. Tumigil ka na! Nasabi ko na sa yung kanina pa ako nagugutom eh. Ikaw naman ang magsaing. Pagod na ako. Lalong nanggalaiti sa kanya si Daboy. Hinila siya nito palabas ng bahay at kahit may ibang nakakakita sa nangyayari ay wala namang pakialam ang mga yon. Kinaladkat siya ni Daboy at hindi na niya nalaman na nakarating na pala sila sa kagubatan. Kabadong-kabado ang babae. Pakiramdam niya ay may gagawing masama sa kanya si Daboy. Pero wala siyang lakas para palagan ito. Wala ka nang silbi sa akin. Binibigyan mo pa ako ng sakit ng ulo. Yan! Dito ka na babagay. Ano gagawin mo sa akin? Patatahimikin muna kita. Tatali muna kita rito. Para ngayong gabi, makakatulog ako ng mahimbing. Iritang-irita na kasi ako sa pagmumukha mo kapag nasa bahay ka eh. Ano bang nagawa kong kasalanan at bakit ganitong ginagawa mo sa akin? Pinakasalan kita kasi akala ko... Pinakasalan kita, hindi dahil gusto kita. Pinakasalan kita kasi yun ang gusto ng mga tatay nating siraulo. At wala akong magawa para doon dahil yun lang ang paraan para maging proud ng tarantado kong ama sa akin. Pero totoong minahal naman kita, Daboy. Bakit parang ang hirap namang gawin nun pabalik sa akin? Eh hindi ko kasalanan na minahal mo ko. Sa ilang taon ng pagsasama natin, kahit kakaunti, wala akong naramdaman sa'yo. Hindi yan totoo. Nung nagliligawan pa lang tayo, mabait ka naman sa akin eh. Mabait? Katawan lang ang habol ko sa'yo doon, no? Bulag ka lang talaga sa kapugian ko, kaya hindi mo nakikita. Alam mo, ayos naman tayo dati kung maging magsyota lang tayo eh. Ikakama lang kita palagi. No feelings. Pero biglang nakialam tong mga magulang natin eh. Kaya ako lalong nabwisit eh. Pakawalan mo ko rito, pakiusap. Eh bahala ka sa buhay mo rito. Sana mabuhay ka ng pagmamahal mo sa akin. At pwede ba? Tigilan mo na nga tong pagmamahal na sinasabi mo. Kasi kahit na kailan, hindi kita mamahalin. Gagawin lang kitang parausan. Kasalanan to ng tatay mo eh. Hindi niya muna kinilala yung mapapangasawa ng anak niya. Masyado siyang nagpadala sa sabi-sabi ng kumpare niya.
Paano ka nakakapagsalita ng ganyan, Daboy? Hindi ko alam na may isasagat pa pala yung kasamaan mo. Hindi mo talaga ako kilala, Leila. Marami ka bang hindi alam sa akin? Oh, saan ka pupunta? Uwi na. Bakit? Pakawalan mo ako rito. Bukas na. Pangako, hindi na ako makikipagkita kay Ronelio. Eh wala akong pakialam kung makipagkita ka sa ibang lalaki, no? Basta huwag ka lang magpapagalaw kasi akin lang yung pagkababae mo. Yun lang ang pakinabang mo bilang asawa ko. Palis na sana si Daboy pero bigla itong napatigil. Meron kasing tao na nakaharang sa daraanan niya. Hindi makita ng lalaki ang itsura ng taong yon. Madilim kasi sa parting yon. At tanging ang kinalalagyan lamang ni Leila ang natatamaan ng sinag ng buwan. Oh, sino ka? Wala siyang narinig na kahit na anong tugon. Nang lalapitan na sana ni Daboy ang nilalang na yon, bigla na lamang itong lumundag papunta sa likuran. Nagtataka ang lalaki sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inakalang makakatalo ng ganoong kataas ang taong inakala niya ay normal. Bigla na siya nitong sinakal. Tinaas siya sa ere. Habang si Leila naman, nanlalaki lang ang mga mata habang nakatingin sa kanila. Nanginginig sa takot ang babae. Kahit na minamaltrato siya ni Daboy, nag-aalala pa rin ito para sa kanyang asawa. Wag mo siyang saktan. Bago bitiwan ng nilalang na yon ng lalaking si Daboy, meron pa itong ibinulong. Nagmamadali naman si Daboy na inalis ang pagkakatali ng babae. Sabay silang tumakbong dalawa. Ang maangas na si Daboy ay natatakot at parang pusang natataranta. Nang makarating sila sa kanilang bahay, parang natutuliro ang lalaki. Hindi nito alam ang gagawin. Ramdam na ramdam nito ang kilabot. Sino ba yung lalaking yun? Sino ba siya? Ano ba siya? Bakit parang kakaiba siya? Manahimik ka na nga muna. Nairita ako sa mga sinasabi mo. Eh ano nga siya? Hindi ko alam. Baka naman isa siyang aswang. Sa sinabing yun ni Leila, ay sandaling natigilan ng lalaking si Daboy. Napaisip din ito. Kalaunan, tila sumang-ayon na lang din ito sa sinabi ng babae. Pero pinipilit na ni Daboy na hindi ipalata ang kanyang takot. Aswang nga ang nilalang na yun, Daboy. Hindi niya ba tayo nasundan? Tanga ka ba talaga? Ha? Hindi kanya sasaktan. Ako papatayin niya. Anong sinasabi mo dyan? Kaya kita pinakawalan kasi yun ang sabi niya. Sabi mo nga sa akin, kilala mo ba yung aswang na yun? Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano ko makikilala ang aswang na yun? Kapag nalaman ko na kilala mo yun, mayayari ka sa akin. Hindi kita maintindihan, no? Ang lalala ng pag-iisip mo. Dito ka lang. Tatawagin ko yung mga tropa ko at papatay namin yung aswang na yun. Naiwang mag-isa si Leila sa bahay nila. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang kakaibang ginawa ng aswang na yun. Sa mga sandaling yon, nararamdaman niya ang kilabot sa buong sistema niya. Nagtitindigan din ang mga balahibo niya. At kahit malamig naman ang panahon, pinagpapawisan siya dahil sa kaba. Sa buong buhay niya kasi, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng aswang. Kahit na hindi niya naaaninag ang muka, natatakot pa rin siya. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin nakakabalik si Daboy. Si Leila hindi naman makatulog. Parang kada ipipikit niya ang kanyang mga mata, naiisip niya ang aswang. Gusto niyang lumabas, pero 12:00 na ng gabi noon. Nababahala siya na baka siya naman ang guluhin ng aswang. Nasa ka na ba, Daboy? Wisit ka talaga kahit na kailan. Makailang ulit na siyang pasilip-silip sa labas. Pero hindi niya pa rin nasisilayan ang kanyang asawa. Nang hindi na siya makatiis, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Nagmamadali siyang tumungo sa bahay ni Ronelio. Wala na siyang pakialam kung malaman ni Daboy. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay kailangan niya na makakasama. Oh, Leila, ginagawa mo rito? Malalim na ang gabi ah. May naging problema ba? Nalaman ba ng asawa mo? May aswang. Ano? Sa sinabing yun ni Leila ay napukaw niya ang atensyon ng dalawang binata. Napaayos ng upo ang mga yun. Halatang halata na interesado sa nais niyang sabihin.
Nakakita ka ng aswang? Oo, nakakita ko ng aswang kanina. Kaming dalawa ng asawa ko. Hindi na nagsayang ng oras ang babae. Agad niyang ikinuwento ang mga nangyari. Hindi makapaniwalang dalawang binata na nagawa yon sa kanya ni Daboy. Mas pinagtuunan pa nga ng dalawa ang tungkol sa kasamaan ng kanyang asawa kaysa sa pagtulong ng aswang sa kanya. Alam mo, Leila, kaunting-kaunti na lang papatulan ko na talaga yung asawa mong yan eh. Hindi na tama ang ginagawa niya sa'yo. Baka lang hindi mo alam maling-mali na yan. Baka sa susunod niyan patayin ka na niyan. Mabait yung aswang. Tinulungan ka. Dahil kung hindi, baka wala nang nakakita sa'yo sa gubat. Baka natuklaw ka pa ng kung ano ron. Pero natatakot ako. Paano kung tinulungan niya lang ako kasi gusto niya rin akong kainin? Kung kakainin ka niya, dapat hindi na niya ginawa yon. Ang mga aswang kapag may gusto silang kainin, hindi sila nagdadalawang isip. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi siya interesado sa pagkain. Baka kilala ka ng aswang. Yun nga rin ang iniisip ng isa eh. Kilala niya naman ako, di ba? Wala naman akong ibang kinakausap kundi kayo lang. Mas maganda siguro, bumalik ka na ng Maynila. Habang tumatagal nagiging komplikado buhay mo rito. Hindi ako pwedeng umuwi mag-isa. Dapat kasama mo siya. Diyos ko naman talaga Hindi pa ba malinaw sa'yo na wala kang halaga sa kanya? Kasi kung may halaga ka sa kanya, hindi ka naman niya itatrato ng ganyan Kalahin mo tatali ka sa gitna ng gubat. Umisig ka nga sa katotohanan, Leila. Uwang-kuha mo yung inis ko Mas nakakatuwa pa yung ginawa ng aswang kaysa sa pananatili ng asawa mo rito sa mundo. Naniniwala ko na kaya niya pang magbago. Hindi naman kasi siya ganun dati. Nararamdaman ko, kailangan niya lang ng isang taong hindi siya susukuan. Leila, alam mo, may mga tao na hindi na talaga magbabago. At may mga tao na dapat iniiwan na lang. Kasi kung hindi tayo makakausad, hihilahin niya lang tayo ng hihilahin pababa. Kaya kung may natitira ka pang pagmamahal para sa sarili mo, ay iwan mo na lang yung lalaking yun. Hindi na nakapagsalita pa si Leila. Hindi niya magawang aminin na tama ang sinasabi ni Ronelio. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Sa kabila kasi ng mga pangyayari, parang hindi niya pa rin talaga kayang kumawala. May kung anong bagay ang pumipigil sa kanya. Dito ka na muna. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman kami. Huwag mo na munang intindihin yung galit ng asawa mo. Kaming bahala sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nanatili pa rin siya sa poder ni Daboy. Sinubukan niyang magsawalang bahala sa mga nangyari. Sa katunayan, mula na mangyari yon, kinabukasan lang ay hindi na rin niya yun binanggit pa. Himula din naman na hindi na rin yun lumalabas sa bibig ni Daboy. Magkaharap silang dalawa noon sa lamesa. Kalmado ang paligid. Maliwalas ang mukha ni Leila. Habang kumakain, sinubukan niya kausapin si Daboy tungkol sa pagbabalak nitong magtrabaho ulit. Boy, baka pwede mo naman akong payagan na makapagtrabaho para naman kahit papaano makatulong ako rito sa bayarin natin sa bahay. Nakakaya na rin kasi kay Tio Ernesto na marami tayong utang sa kanya Di ba sinabi ko naman sa'yo? Ako magbabayad ng lahat ng ito. Ikaw, dito ka lang sa bahay. Hirap na hirap ka na Hindi ka ba nakakaintindi? Naiintindihan naman kita. Pero isipin mo rin, kapag may trabaho na ako, yung sasahurin mo sa'yo na lang. Hindi mo na kailangang gastosan dito kasi ako naman ang gagastos. Biglang nawala ang simangot ni Daboy. Sa sinabing yun ni Leila, tila nagkaroon ito ng bagong ideya. Samantala, biglang napagtanto ni Leila na parang hindi niya yun dapat sinabi. Padalos-dalos siya. Nagkaroon na naman tuloy ng dahilan si Daboy para maging siraulo. Kung ganun, yung pera ko lang, akin na lahat yun. Ayos yan. O sige, papayagan kita sa bagay na yan. Basta, ikaw na gagastos dito sa bahay Tapos, ako naman sa mga pangangailangan ko. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako hihingi ng pera sa'yo. Basta ikaw nang bahala rito sa bahay. O ano? Kung ganun magsisimula na ako magtrabaho bukas. May inalo kasi sa akin
Ano naman pala yung trabaho na yan? Kasambahay, sa kakilala ni... Tama. Yan lang naman ang bagay sa'yo maging kasambahay. Hindi na lamang nagsalita si Leila. Ang mahalaga naman sa kanya ay pinayagan na siya ng kanyang asawa na makapagtrabaho na rin. Kinabukasan, hindi na siya nagsayang ng oras. Ang pagtatrabaho bilang kasambahay ay katumbas ng kalayaan para sa kanya. Dahil sa wakas, makakalabas-labas na rin siya ng bahay. Oh, ang usapan natin araw-araw ka pa rin uuwi dito Oo, umaga ang alis ko dito, uwi naman ako dito ng hapon. Siguraduhin mo lang, natutupad ka sa napag-usapan natin. Kilala mo naman ako. Banas na banas ako sa mga hindi sumusunod sa pangako. Marunong naman akong sumunod sa pangako Wala kang dapat na ipagkaalala. Ikaw pa rin naman ang uuwian ko. Abay dapat lang. Huminga ng malalim si Leila na makalabas na siya ng kanilang bahay para na siyang nabunutan ng tinik. Sa kanto, nagabang ang magpinsang Ronelio at Rafael. Ihatid kasi siya nito sa bahay ng kakilala ng kapitan nila, si Jeronimo. Isang matandang mayaman. Ayon sa kanilang kapitan, ay mabait naman itong tao. Sa katunayan, marami na itong naitutulong sa iba't ibang barangay kahit na hindi naman ito politiko. Baka nakasunod yung asawa mo Hindi, matutulog na yung maghapon. Puyat kagabi yun Buo na ba talaga loob mo? Oo naman. Mas maganda nga sana kung stay in Mas maganda nga sana kung wag mo nang uwian. Ikaw talaga. Huwag mo nang sulsulan. Ang malaga ngayon kahit na papaano may progreso. Napailing na lamang si Ronelio ng mga sandaling yon. Nang makarating na rin sila sa terminal, ay sumakay na rin ng tricycle ang babae. Kumaway pa si Leila habang papalayo. Medyo kinakabahan siya sa mga sandaling ito. Hindi pa rin naman kasi niya gaanong kilala si Jeronimo. Ang alam lang niya rito ay kung ano ang kinukwento ng kanilang kapitan. Pero aminado naman ang babae na wala siyang nararamdaman na kahit na anong pagkailang kapag kausap o kasama niya ang matandang lalaki. Manong, hanggang dito na lang po ako. Pakitabi na lang po. Matapos maiabot ang bayad ay bumaba na rin siya. Kakaunting lakad lang, natanaw na rin niya ang malaking bahay sa hindi kalayuan. Ang lugar na kinalalagyan niya ay parang isang eksklusibo lang. Kakaunting bahay lamang ang naroon. Karamihan pa ay malalaki at mga pangmayaman talaga. Ang sarap sigurong manirahan dito. Hindi naman bago sa kanya mga ganong kalalaking bahay dahil marami naman siyang nakikitang ganon sa Maynila. Pero tila namamangha pa rin siya dahil sa tagal niyang nanirahan sa isang bahay na di niya matatawag na tahanan. Sandali nga, makapag-doorbell nga. Laki naman ng bahay ni Mang Jeronimo. Maya-maya ay bumukas na ang gate. Oh, Leila, halika, pumasok ka. Mabuti naman at tumuloy ka. Kailangan ko na po kasi ng pera ngayon Huwag ka mag-alala. Mas dodoblihin ko pa yung sahod mo. Naku, hindi naman po kailangan. Kahit regular na sahod lang. Ayoko naman po maging abusado. Hindi. Alam ko naman kasing masipag kang tao Kayo po ang bahala, sir. Naku, huwag mo na nga akong tawaging sir. Jeronimo na lang. Hindi po ako sanay. Kung okay lang po sir pa rin ang tawag ko sa inyo. O di ikaw ang bahala. Basta kung anong gusto mong itawag sa akin ayos lang naman. Ngumiti na lamang ng pilit ang babae. Noong mga sandaling yon, hindi niya inakalang magiging magaan lang ang kanyang trabaho doon. Wala naman kasing gaanong gagawin. Ang madalas niya lang gawin ay magwalis at magluto. Hindi rin naman siya naglalaba dahil sa iba pinalalaban ni Jeronimo ang mga damit. Minsan nga naisip niya parang nakikitira na lang siya doon. Huwag na lang kaya muna umuwi sa inyo. Ang lakas ng ulan Baka mamaya mapaano ka pa sa daan. Hindi rin naman kita maihatid sa inyo kasi sira yung sasakyan ko. Naku, magagalit po kasi yung asawa ko kapag hindi niya ako inabutan sa bahay Kaysa naman mapahama ka sa labas. Baka makidlatan ka o baka matamaan ka ng lumilipad na bagay dahil sa lakas ng hangin. Sige na,
dumito ka na muna. Meron namang kwarto sa taas. Bakante yun, doon ka matulog. Kasi po, Leila, kapag may nangyaring masama sa'yo, pananagutan ko rin naman. Dahil dito ka nagtatrabaho sa akin, dito ka galing. Kaya para makaiwas tayo sa aksidente, dito ka na lang muna. Kahit na gustong-gustong umuwi ni Leila, naisipan na lang din niyang manatili roon. Para sa kanya, may punto rin naman ang matandang lalaki. Kailangan niyang manatili roon para na rin sa kanyang kaligtasan. At para na rin makaiwas siya sa mga nilalang na pakiramdam niya ay sinusundan siya. Nitong mga nakaraang araw kasi, madalas siyang nararamdaman sa bahay nila na merong nakamasid. Kutob niya ay aswang ngayon. Malaki ang silid pagpasok niya roon. Maganda rin ang kama. Malinis. Wala siyang natatandaan na naglinis siya roon. Pero wala rin naman siyang nakikitang dumi. malinis talaga ang bahay ni Mang Jeronimo. Pero bakit kailangan niya pa ng kasambahay? Dakong alas 7 na ng gabi, matapos makapaglinis ng bahay ay tumungo na rin siya ng kwarto. Wala si Jeronimo noong mga sandaling yon. Nagpaalam sa kanyang aalis kahit na malakas ang ulan. Nagtataka nga siya dahil nasa garahe ang sasakyan nito. Kaya hindi niya alam kung paano yun nagpunta sa kung saan man ito tutungo. Mukhang mamaya pa naman si Sir. Makaidlip nga muna. Paghiga niya, hindi na niya agad na malaya na nakatulog na pala siya. Malamig din kasi ang panahon, tapos malambot pa ang higaan niya. Noong mga sandaling yon, himbing na himbing ang tulog niya. Wala siyang alam sa nangyayari. Lingid sa kanyang kaalaman, meron na palang nakamasid sa kanya. Isang lalaking aswang na nasa pintuan niya. Isang nilalang na nagdudulot ng takot kahit na natutulog siya. Ilang oras na ang nakalipas nang magising siya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niya kasi na para bang may kasama siya sa bahay na yon. Una niya pang napansin ay nakabukas ang pinto. Sa pagkakaalala niya pa naman ay naisara na niya yon. Ha? Sinong nagbukas nito? Bumangon siya at sumilip sa labas. Wala naman siyang nakitang tao roon. Pero meron siyang napansin na bakas ng tubig sa tapat ng kanyang pinto. Tanging doon lang. Naglakad siya pababa ng hagdan. Wala rin namang tao sa sala. Nakasarado naman ang lahat ng bintana at mga pintuan. Pagtingin niya sa labas, malakas-lakas pa rin ang hangin. Kahit gusto na niyang umalis ay hindi rin talaga kakayanin. Oh, gising ka na pala. Ay, nagulat niyo naman po ako, Sir. Ay, pasensya na. Nagulat ka ba? Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Sir, may iba tayong kasama dito ngayon? Ibang kasama? Wala naman. Bakit? Pakiramdam ko po kasi kanina parang may nanonood sa akin habang natutulog ako eh. Diyos ko. Tinatakot mo naman ako eh. Wala naman tayong ibang kasama rito. Baka po guni-guni ko lang o baka dala na rin ng panahon. Nako, baka nga. Alam mo, mabuti pa. Kumain ka na. Mukhang hindi ka pa kumakain eh. Nagluto ako. Hala, anong oras na po ba? Mag-aalas 12 na. Naku, pasensya na po, nakatulog ako. Ako po dapat na magluluto, Sir. Ayos lang naman. Wala namang kaso sa akin yun. Halika na. Sabayan mo na lang akong kumain. Kahit nakakaramdam ng hiya, ay pumayag na lang din si Leila. Nagugutom na rin kasi siya. Habang kumakain sila, napapansin niyang panay ang ngiti sa kanya ng amo niya. Hindi niya alam kung bakit, pero wala naman siyang nararamdamang pagkailang. Sa katunayan, magaan ang pakiramdam niya kapag kasama ang matanda. Marami silang napag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi na nga namalaya ni Leila na kung ano-ano na ang nasasabi niya. Nakwento na rin niya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Daboy. Nang makauwi na si Leila kinaumagahan, hindi nalaman ni Daboy na sa mansyon siya natulog. Hindi rin naman kasi umuwi ng bahay ang lalaki, kaya naman hindi na rin niya sinabi. Makalipas pa ang ilang araw, mas lalong napalapit ang loob ni Leila sa matandang si Jeronimo. Hindi niya rin maintindihan kung bakit. Basta sa tuwing makakasama niya ang kanyang amo, pakiramdam niya ay ligtas siya. Leila, ako nang bahala magluto mamayang gabi ha.
Maaga naman ang uwi ko eh. Hindi na sir, ako na po. Trabaho ko po yun eh. Nakakaya naman po na sumasahod ako ng malaki tapos ginagawa niyo yung mga dapat na ako ang gumagawa. Ayos lang, ano ka ba? Ayaw din naman kitang ganong napapagod eh. Sir, huwag niyo po sanang mamasamain Pero bakit po ang bait-bait niyo po sa akin? Minsan naiisip ko na parang hindi naman ako kasambay dito eh. Bakit po? Leila, espesyal ka sa akin. Ho? Espesyal? Oo. Kasi alam mo, nung wala ka pa sa bahay na ito, sobrang lungkot ko. Para ako nakatira sa kawalan. Pero ngayon nandito ka na, pakiramdam ko, biglang nagkaroon ulit ng kulay ang mundo ko. Binigyan mo ng sigla ang buhay ko, Leila. Sir, nalilito po ako sa mga sinasabi niyo. Nako, ang inosente mo naman masyado. Dapat, alam mo to kasi may asawa ka na, di ba? O sige, ganito na lang. Isipin mo na lang na pangkaraniwang tao lang ako na nagkakagusto sa'yo. Po? Ano bang sinabi niyo? Nakakagusto kayo sa akin? Oo, Leila. Nakakagusto na ako sa'yo. Hindi ka naman kasi mahirap gustuhin eh. Ang simple mo, hindi ka materialistic na babae. Maganda, mabait, masipag at higit sa lahat, mabuti kang tao. Pero sir, may asawa na po ako eh. Hindi porke gusto kita dapat gusto mo na rin ako. Nasa sayo pa rin naman yan. Pero kailangan mo mag-isip. Saan ka ba mas masaya? Sa asawa mo o dito sa akin? Napaisip si Leila. Bigla na lamang siyang nagkaroon ng pagkalito. Hindi niya alam kung tama o mali ba ang sinasabi ng matandang lalaki. Pero aminado naman siya na kung kasiyahan lang ang pag-uusapan, ramdam niya yon sa tuwing kasama niya si Jeronimo. Ni hindi na nga niya napapansin na halos kasing tanda na rin yon ni Mang Ernesto. Iha, mabuti kang tao. You deserve a good man too. Hindi mo dapat sinasayang ang buhay mo sa taong kahit na kailan ay hindi ka naman minamahal at pinapahalagahan. Tuluyan ang natameme si Leila. Hindi na niya alam ang kanyang sasabihin. Pakiramdam niya kasi, nakakasala na rin siya habang pinag-uusapan yun. Biktima siya ng pagtataksil ni Daboy, pero ngayon siya naman ang nagtataksil. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Masyado kasi siyang mabait para sa mga ganong klase ng gawain. O sige na, aalis na ako. Pag-isipan mo ang mga sinasabi ko, Leila. Ang sa akin, hindi kita hahayaang umiyak at magdusa. Hinawakan pa ni Jeronimo ang kanyang kamay. Hinayaan niya lang yon sa hindi niya malamang dahilan. Matapos ang kanyang trabaho sa maghapon, umuwi na rin siya ng kanilang bahay. Naabutan niya naroon si Daboy. Kalmadong lalaki, mukhang walang karga ng kung anumang droga o alak. Oh, aga mo yata ngayon Akala ko ba 7:00 ang uwi mo? Maaga akong umuwi kasi maaga ko natapos lahat ng ginagawa ko. May pera ka ba dyan? Ha? Anong ha? Bigi ka ba? Ang ibig kong sabihin, nasaan ang pera mo? Wala pa akong pera Kaya nga ako humihingi sa'yo. Penge. Pambihira ka naman. Alam mo naman panggastos na lang natin tong meron ako 200 lang? O sige, ayan Wala na akong mabibigay pa ulit Ayos. The best ka talaga. Ay, siya nga pala. Sigurado ka bang hindi mo kilala yung aswang na nakita natin nung nakaraan? Ano na naman bang klaseng tanong yan? Malamang hindi. Hindi nga ako masyadong lumalayo dito Nagtataka kasi ako. Nitong nakaraan kasi, bigla na lang may umataking aswang sa lugar kung nasan ako. Di mo ba nabalitaan yon? May umataking aswang? Ano nangyari? Munti ka na ako madali. Parang ako talaga yung punteriya ng aswang na yun Ano namukaan mo? Hindi. Pangit yung mukha Basta, naka-formal siyang suot. Pero yung mukha niya, aswang. Nakakatakot.
Buti na nga lang, may mga dumating na tanod. Natakot yata. Ay teka, bakit parang interesado ka, Leila? Hindi mo talaga kilala yun? Ang kulit mo naman, hindi nga. Pag natsyempoan ko yung siraulong aswang na yun, papatayin ko yun. Perwisyo sa sugalan eh. Bumuntong hininga na lamang si Leila. Habang tumatagal, nahihiwagaan na siya sa mga nangyayari. Nagkaroon tuloy siya ng ideya na baka nasundan na rin siya ng aswang sa mansyon ni Jeronimo. Maya-maya pa, lumabas na muna si Leila para bumili ng kanilang makakain. Habang naglalakad, ay nakita niya ang magpinsang Ronelio at Rafael. Uy, Leila! Long time no look ah! Uy, kayo pala. Ano, kamusta? Eto, ayos naman ako dun sa trabaho ko. Hindi ka naman ba nakakaramdam ng kakaiba sa amo mo? Kakaiba. Uy, umayos ka nga. Ibig kong sabihin, mabait ba naman siya sa'yo? Hindi ka naman ba niya minamaltrato? Hindi naman. Sobrang bait niya nga sa akin eh. Kapag nagkaroon ka ng problema, tawagan mo lang kami ha. O kaya i-text. Di ba may cellphone ka naman? Oo, sige. Pero ayos lang naman talaga ako ron. Eh yung siraulo mong asawa, hindi naman ba nagagalit? Hindi naman. Paano magagalit? Si Leila na gumagastos ng lahat sa bahay nila. Tapos yung sahod ni Daboy sa bigasan sa kanya lang. Tapos pinagsusugal lang niya o pinambababae. Wala ba tayong ibang pag-uusapan? Kasi kailangan ko nang bumili ng makakain namin ng asawa ko eh. Teka sandali. May sasabihin kasi kami sa yung mahalagang bagay. Para din to sa kaligtasan mo. Ano yun? Di ba nakwento mo sa amin nung nakaraan na munti ka na kayong anuhin ng aswang? Oo, bakit? Ano bang meron? May usap-usapan kasi nito lang. Umatake daw yung aswang sa sugalan. Tapos, yung asawa mong magaling ang munti ka ng mamatay. Buti na lang nakatakas sila kaagad. Oo, nakwento nga sa akin ni Daboy yan. Kinakabahan na nga rin ako eh. Pakiramdam ko talaga, ako rin yung hinahanap ng aswang na yun. Eto, walang halong biro ah. Paano kung may gusto pala sa'yo yung aswang? Ha? Paano magkakaroon ng gusto sa akin yun? Hindi naman niya ako kilala. Paano kung kilala ka niya? Natigilan si Leila. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi pa nga nagiging mapayapa ang utak niya sa pag-iisip sa pag-amin ni Jeronimo sa kanya, sumasabay pa ang aswang. Kaya, Leila, tawagan mo kaagad kami ha kapag nalagay sa panganib ang buhay mo. Naintindihan mo ba kami? Oo, kami ang tawagan mo kasi wala namang pakialam yung asawa mo eh. O sige, makakaasa kayo. Gumiti na lamang siya ng mapait sa dalawa. Nagpatuloy na rin siya sa paglalakad at saka umuwi na rin sa kanila. Magulong isipan ni Leila nung gabing yon. Halatang halata ni Daboy ang pagiging balisa niya. Ano na naman bang problema? Naiirita ako sa kalutangan mo eh. Ha? Wala. Pagod lang siguro ako. Sige na, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Nakain pa ako eh. Kanina ka pa dyan nakatulala eh. Paano mo mauubos yan? Ikaw yata sabog eh. Huwag mo na akong intindihin. Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam sa akin? Kung sa bagay, may tama ka. May tama ka talaga. Para ka sabog eh. Napapailing na lamang si Leila sa kanyang asawa. Sanay na siya sa ganong ugali ng binata kaya hinayaan na lang din niya. Mga ilang sandali pa, pumasok na rin siya sa kanilang silid. Sa sahig siya natutulog habang si Daboy naman ang nasa papag. Ganun na ang sistema nila mula nang malaman ni Leila na wala naman talagang pagmamahal sa kanya ang lalaki. Mga dakong 12:00 ng gabi, masarap na ang tulog ni Daboy. Habang si Leila kinukuha pa rin ang tamang pwesto ng kanyang antok. Parang may bumabagabag sa kanya. Kahit na anong pilit niyang makatulog, hindi niya pa rin magawa. Kaya naman para makatulog ay kinuha niya ang tira-tirang alak ng kanyang asawa. Ininom niya yun at agad din naman siyang nakatulog. Ang kaso nga lang, bandang 3:00 ng madaling araw ay bigla na lamang siyang nagising.
Naramdaman na naman kasi niya na parang may nagmamasid sa kanya. Bumangon siya. Sumilip siya sa labas. Wala naman siyang nakitang kung ano. Babalik na sana siya sa loob pero nakarinig siya ng makakasunod na sitsit. Ha? Sino yan? Walang sumasagot pero alam niyang nanggagaling ang sitsit sa bandang halamanan sa gilid ng kanilang bahay. Binuksan niya ang bintana at sumilip doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron siyang nakitang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Madilim kaya hindi niya ito mamukaan. Pero kahit na ganon, malakas ang kanyang kutob na yun na nga ang aswang. Nagmamadali siyang makabalik sa kanilang silid. Ginising niya ang kanyang asawa. Ilang beses niyang inalog-alog si Daboy, pero sobrang hirap nitong gisingin. Daboy, gising! Daboy, yung aswang nasa labas! Oh, ano ba kasi yun? Natutulog ang tao eh. Yung aswang nasa labas nga! Napabangon ng lalaking si Daboy. Banas na banas itong tumayo nang marinig ang salitang aswang. Kinuha nito ang baril sa ilalim ng kama. Nagulat naman si Leila kung bakit may ganong klase ng armas ang kanyang asawa. Saan galing yan? Malamang sa masamang tao. Binili ko para lang sa lintik na aswang na to. Nasaan na ba? Turo mo sa akin. Nasa gilid. Nakita ko siya kanina nasa gilid. Bisit na aswang to. Dali-daling nagtungong lalaki papunta sa gilid ng kanilang bahay. Sumama naman si Leila doon. Wala na silang nakitang aswang, pero hindi tumigil ang lalaking si Daboy. Dahil sa pagkabanas niya, hinanap niya pa yon sa likuran. At doon narinig na lamang ni Leila na ang dalawang sunod na putok ng baril. Isang malakas na angil din ang narinig niya. Ayon kay Daboy, tinamaan niya sa braso ang aswang, pero nakatakas pa rin ang tumalon na ito papalayo. Sa oras na yun, nabulabog ang mga kalapit-bahay nila. Kaya naman, dali-dali nang nagpunta si Daboy sa loob ng kanilang bahay. Tinamaan ng lintik ang loko. Kapag meron kang nakita bukas na tao na may sugat sa braso, yun na yun. Siya yung aswang. Patawa-tawa pa ang lalaki na parabang wala lang nangyari. Itinago na kagad noon ng baril sa ilalim ng papag. Oh, ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Tapos na problema mo. Umalis na yung aswang. Binaril ko na. Balik sa tulog. May trabaho ka pa mamaya. Hindi makapaniwala ang babae sa ikinikilos ni Daboy. Para kasing sanay na sanay ang kanyang asawa sa paghawak ng baril. Bagay na mas lalo niya pang ikinatakot. Kinaumagahan, agad na rin siyang nagtungo sa kanyang trabaho. Pagdating niya roon, hindi niya nakita sa sala ang matandang lalaki kahit na alam na niyang walang lakad si Jeronimo sa araw na yon. Sir, nandiyan po ba kayo? Sir? Walang sumasagot sa kusina, kaya naisip na niyang puntahan na ang kanyang amo sa mismong silid nito. Sir? Wala yatang tao? Wala yata si Sir? Aalis na sana siya nang biglang magbukas ang pinto. Sumilip si Jeronimo. Nakita niya na pawis ito. Parang nahihirapan na hindi niya maintindihan. Sir, ayos lang po ba kayo? May sakit po ba kayo? Oo. Ayos lang naman ako. Medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Gusto niyo po bang bilang ko kayo ng gamot? Hindi na. Ayos lang ako. Kailangan ko lang talagang magpahinga. Sigurado po kayo Oo. Sige na. Pumunta ka na sa silid mo. O kaya gawin mo na ang gusto mong gawin. Ngumiti lang ng papilit na matandang lalaki. Sinarado na rin ito ang pintuan. Napapailing na lamang si Leila. Para sa kanya, weirdo ang amo niya sa oras na yon. Palis na sana siya nang may mapansin siya sa sahig. Pagtingin niya, dugo ang naroon. Kaunting dugo na palagay niya ay galing pa sa loob ng kwarto ng kanyang amo. Napaisip na naman si Leila. Pakiramdam niya talaga ay merong nangyayaring masama kay Jeronimo. At pakiramdam niya, kailangan niyang malaman kung ano yon. Makalipas ang ilang oras,
Sumapit na rin ang kinahapunan. Hindi pa rin bumababa ang kanyang amo. Lumambig na nga ang mga inihanda niyang pagkain. Nahiwagaan na siya kung ano ang nangyayari. Kaya naisipan niyang balikan ang matandang lalaki. Kinatok niya ng kinatok ang kwarto ni Jeronimo. Pero sa pagkakataong yun ay wala nang nagbubukas. Bumaba na lang ulit siya ng sala dahil ang naisip niya ay nagpapahinga na si Jeronimo. Pero laking gulat niya na makita ang amo nakakapasok lang sa sala. Nakabihis na ito ng formal at parabang wala na itong dinadaing na sakit. Oh, para yatang nakakita ka ng bulto ah. Bakit? May problema ba? Akala ko kasi nasa kwarto pa rin po kayo. Nako, hindi mo na yata ako napansin kanina nang umalis ako. Pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako kanina eh. Ganun po ba? Siguro nga po. Oh, doon na muna ako sa kwarto ko ha. Magpapahinga lang ako. Ayos na po ba kayo? Ha? Ayos na po ba kayo? Kanina po kasi parang may sakit kayo eh. Oo. Nasa maayos na kalagayan naman ako. Ako, mabuti naman po pala kung ganon. Ngumiti ng malapad ang matandang lalaki at saka umakyat na rin sa taas. Napapailing si Leila. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi dumaan ang amo niya sa sala para lumabas. Maghapon siya sa sala habang gumagawa ng kung ano-ano. Hindi nga rin siya natulog dahil nag-aalala siya. Sa puntong yon, unti-unti na siyang nahihiwagaan sa kanyang amo. Hanggang sa ilang araw ang nakalipas. Nako, lakas na naman ng ulan ah. Parang gusto talaga ng panahon na matulog ka ulit dito. Sobrang lakas na naman nga po ng ulan eh. Kaya nga, dumito ka na muna. Mas mainam nga po. Hindi na naman uuwi si Daboy mamaya sa bahay eh. Isa pa, delikado nga po sa daan. Mabuti naman at naiisip mo na yun ngayon. Ay, siya nga pala Leila. Napag-isipan mo na ba yung tanong ko sa'yo nitong nakaraan? Ano pong tanong? Yung tungkol sa atin. Tungkol po sa atin? Oo, yung tungkol sa atin. Di ba, sabi ko, gusto kita. Ngayon, gusto kong malaman kung may nararamdaman ka rin ba sa akin. Sir, ang totoo niyan eh. Ayaw mo ba sa akin? Ay, hindi naman po sa ganun, sir. Di, may gusto ka rin sa akin. Gusto ko po kayo, sir, pero bilang amo ko lang po. Bilang isang kaibigan. Kasi mabait po kayo sa akin eh. Matulungin din po kayo. Hanggang dun lang ba talaga? Opo, sir eh. Pasensya na po ah. Sinusubukan ko naman pong lagpasan pero hindi ko po talaga kaya eh. Bakit? Dahil ba matanda na ako? Hindi naman po ako tumitingin sa edad, sir. Mayaman din naman ako. Kayang-kaya kitang buhayin. Hindi naman po ako, sir, natingin din sa yaman. Kapag mahal ko po ang isang tao, wala akong pakialam kung ano siya. Kaya ba si Daboy, siya pa rin ang mahal mo hanggang ngayon? Pasensya na po talaga, sir ah. Hindi ko po kayang suklian ang pagmamahal ninyo. Leila, kahit sana subukan mo lang. Malay mo naman, matutunan mo rin akong mahalin. O sige, ganito na lang. Isipin mo na lang kung ano yung hirap na dinaranas mo kay Daboy at ano yung pag-aalaga na ginagawa ko sa'yo. Doon pa lang panalo na ako eh. Kaya alam mo, hindi kita maintindihan. Bakit ka nagtiti sa taong kahit kailan hindi ka naman naging mahalaga? Nandito ako oh. Kaya kitang mahalin. Kaya kitang bigyan ng komportableng buhay. Lahat kaya ko para sa'yo. Kaya, bakit hindi mo ako magawang piliin? Bakit? Napalakas na ang tinig ni Jeronimo sa mga sandaling yon. Ikinagulat yun ni Leila. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakita niyang naggalit ang kanyang amo. Parang pakiramdam niya, ibang tao ang nasa harapan niya. Nakakaramdam siya ng takot. Sir? Hindi kita maintindihan, Leila.
Ginagawa kong lahat para sa'yo pero bakit hindi mo man lang ako mabigyan ng pansin? Bakit ba? Sir, pasensya na talaga. Hindi ko talaga... Sige na, Layla. Pagbigyan mo na ako. Baka naman pwede mo na rin akong pansinin. Subukan mo lang. Baka malay mo naman, matutunan mo rin akong mahalin paglipas ng panahon. Sir, natatakot na po ako sa inyo. Pambira naman, oh. Bakit ka naman matatakot sa akin? Wala pa naman akong ginagawang masama sa'yo, ah. Sir, aalis na po ako. Pakiusap, natatakot na po ako sa inyo eh. Hindi ka pwedeng umalis. Di mo ba nakikita? Malakas ang ulan. Baka mapahama ka. Isa pa, dito ka lang muna sa akin kasi alam kong hindi ka na babalik. Tila nanlilisik ang mga mata ni Jeronimo noong mga sandaling yon. Dahilan para mas makaramdam ng takot si Leila. Binalak niyang tumakbo palapit sa pintuan pero sa kasamaang palad, nakaharang agad doon si Jeronimo. Tumakbo naman siya patungong kusina. Kumuha siya ng kutsilyo. Sa mga sandaling ito, tila napagtanto niya na mali siya ng pagkakakilala sa matandang lalaking yon. Hindi po ako masamang tao pero kaya ko itong isaksak sa inyo kung lalapit kayo. Hindi mo kayang gawin yan. Alam mo kung bakit? Gagawin ko to. Hindi mo magagawa yan. Hinding-hindi. Dahil pangungunaan ka ng takot. Bakit naman ako natatakot sa iyo? Sino ka ba? Mayaman ka lang naman pero pakaraniwang tao ka lang din. Gusto mong malaman kung sino ba talaga ako? Sige, papakita ko sa iyo ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ng babaeng si Leila nang makita niyang nagbago na ng anyo ang matandang lalaki. Pumangit ang mukha nito. Ganun na ganun ang mukha ng aswang na nakita niya sa gilid ng kanilang bahay. Kaya sa mga pagkakataong ito, nalaman na niya na ang matandang lalaki na si Jeronimo pala ang aswang na matagal nang umaaligid sa kanya. Ikaw? Ikaw yung aswang? Ikaw yung umaaligid sa bahay namin at lihim na sumusunod sa akin? Plinano mong lahat ng ito, no? Oo, ako nga. At tama ka. Plinano ko ang lahat ng ito. Alam mo, wala naman sana akong balak ipalam sa iyo ang bagay na ito eh. Kasi nga gusto kita. Gusto kita maging kasintahan. Sa malinis na paraan. Pero, ikaw nagtulak sa akin na gawin ito eh. Kung hindi kita makukuha sa pakiusapan ng tao sa tao, idadang kita sa pakiusapan ng isang aswang. Sige, mamili ka, Leila. Papayag ka maging asawa ko o papaslangin ko ang siraulo at walang kwenta mong asawa. Wag mong gawin to. Pakiusap. Palayain mo na ako. Palisin mo na ako. Hindi akong babaeng para sa'yo. Mabuti pa humanap ka na lang ng iba. Hindi! Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Pero tao ako at aswang ka. Isa pa, kahit na anong gawin mo, wala talaga akong pagmamahal sa'yo eh. Kung kinakailangan na puwersahin kita para lang mahalin mo ko, gagawin ko. Wag, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, palisin mo na ako. Hindi! Hindi ka pwede mawala sa akin. Ang tagal kitang inobserbahan at sinundan mula pa sa Maynila. Hanggang dito ay nakasunod ako sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin na pakawalan na lang kita? Matapos ang lahat ng pinaghirapan ko? Hindi! Hindi ko hayaan na bumalik ka pa sa walang kwentang lalaki na yon. Marahang napatras ang babae at sa mga sandaling ito, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Kahit subukan naman niyang tumakbo palabas, alam naman niyang makakasunod pa rin ang matandang lalaki. Tumingin siya sa paligid. Naghanap siya ng pwede niyang maipamalo. Ang tanging nakita lamang niya na naroon ay ang bote ng mga soft drinks sa gilid. Agad niyang kinuha yon. Sa ikalawang pagkakataon, susubukan niyang palagan si Jeronimo. Ang kulit mo naman. Sinabi ko na ngang... Hinampas niya sa gilid ng mukha ang matandang lalaki. Tinamaan naman yung kaagad sa kaliwang ulo. Dahil sa kanyang ginawa, ay mas lalo lang naggalit sa kanya si Jeronimo. Lumapit ito sa kanya at inagaw ang boteng basag at saka ibinato sa gilid. Sinasabi ko naman sa'yo, ayokong masagad ang pasensya ko. Hinawakan siya nito sa magkabilang kamay at pinwersa siya hanggang sa dumikit na sila sa dingding. Hinalikan na ng matandang lalaki ang kanyang liig. Nararamdaman niya ang buhok sa mukha nito.
pati na rin ang talim na mga ngipin ni Jeronimo, bagay na mas lalong kinahina ng babae. Akin ka lang. Akin ka lang, Leila. Walang ibang lalaki ang pwedeng makaagaw sa iyo sa akin. Huwag mo gawin to. Nakikiusap ako sa'yo. Pero kahit na anong pagmamakaawa ng babae, wala siyang magawa dahil tila hindi na siya nito naririnig. Tila hindi na siya nito nakikilala dahil ang tanging tumatakbo na lamang sa utak ng matandang aswang, walang iba kundi maangkin ng kanyang katawan. Noong mga sandaling yon, idinarasal na lamang ni Leila na sana magkaroon ng himala. Parang sumuko na lang din siya dahil sa kawalan ng pag-asa. Nang magtatanggal na si Jeronimo ng kanyang suot, biglang dumating ang magpinsang Ronelio at Rafael. Kasama ng mga ito si Mang Ernesto. Walang pag-aalinlangan lumapit si Mang Ernesto at saka tinaga sa likuran si Jeronimo. Dahil dito ay agad na dumistansya ang matandang aswang. Layuan ba ang babaeng yan? At sino ka naman para kalabanin ako? Dati akong albularyo at kaya kitang puksaing aswang ka. Sinasabi na nga ba namin may tinatago kang lihim. Kunwari ka lang tumutulong sa mahihirap, pero ang totoo, may ginagawa ka rin palang kasamaan. Isa ka palang aswang na ang gusto lang lokohin ng mga tao. Wala kayong alam sa mga sinasabi ninyo. Bukal sa aking pusong tumulong. Pero ibang usapan kapag tungkol na ito sa babaeng gusto ko. Handa akong pumatay para lamang makuha siya. Kayong dalawa, kunin niyo si Leila. Akong bahala sa kubag na ito. Agad na lumapit ang dalawang binata kay Leila. Sa puntong yon, kahit na takot pa rin, ay nabuhayan naman ang kalooban ng babae. Pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa sa mga sandaling yon. Papaslagay kita sa mismong bahay mo, Jeronimo. At alam mo pa talaga ang pangalan ko, ha? Paano hindi ko malalaman? Modus mo ang tumulong sa iba't ibang barangay. Leila, tatapusin ko lang to. Babawiin din kita. Sige na, bauna na kayo. Tara na, Leila. Inalalayan ng dalawang lalaki ang babaeng si Leila palabas ng mansyon na yon. Tricycle lamang ang dala nila. Ang kaso nga lang, bigla na lang ding hindi umandar ang makina. Tila ba niyakap sila ng kamalasan sa mga sandaling yon? Mahirapan silang makatakas lalo pat wala naman silang masasakyan. Malakas pa ang ulan at wala namang ibang dumaraan na sasakyan sa gawin nila. Malas talaga. May balat ka ba sa puwet, insan? Wala, sa itlog meron. Uy, bastos mo, nandiyan si Leila Malakas naman ang ulan Hindi naman niya narinig. Leila, wala tayong choice. Kailangan natin maglakad. Kahit ano, basta makaalis tayo rito. O sige, tara na. Wala silang sinayang na pagkakataon ng mga sandaling yon. Agad-agad na silang umalis doon. Kahit na malakas ang ulan at kulog, hindi na nila yon inisip pa. Ang mahalaga sa kanila ay makaalis kaagad. Sa kanilang paglalakad, meron silang mga nadaan ng malalaking bahay. Mayayaman kasi talaga ang mga nakatira doon. Kaya naman, naisipan agad nilang mag-doorbell sa pagbabaka sakaling matutulungan sila ng mga yon. Pinagbuksan sila ng gate. Isang matandang babae ang bumungad sa kanila. Pwede po bang tulungan niyo kami? Meron po kasi kaming tinatakasan na aswang. Kailangan po namin ng tulong. Ay, sige. Pumasok na muna kayo at malamig na dyan. Tila nagkaroon sila ng pag-asa ng mga sandaling yon. Pagpasok nila sa loob ng bahay, umalis sandali ang matandang babae. Ang sabi lang sa kanila ay kukuha ng pamunas sa kanila. Pero nagtataka sila kung bakit ang tagal makabalik na matanda. Maya-maya lang, bigla na lang may mga bumaba sa hagdanan. Umaangil ng malakas at ang papangit ng itsura ng mga yon. Lintik, aswang din pala mga narito. Kailangan na nating umalis, tara na! Palabas na sana sila ng pintuan nang biglang may matandang lalaki namang humarang sa kanila. Kagaya ng ibang naroon ay aswang din yon. Mas lalong kinalabutan ng babaeng si Leila. Pakiramdam niya naman, wala na siyang pag-asang mabuhay at makita pa si Daboy. Diyos ko naman, sobrang malas naman natin. Wala akong balat sa puwet, ha? Magagawa mo pa talaga magbiro no? Huwag kayo mag-alala. May binigay sa akin si Mang Ernesto kanina. Isang pangontra. Inilabas ni Ronelio ang kulay itim na tela.
Laman nito ang isang pendant na hugis at sulok na mayroong mata sa gitna. Pinakita ni Ronelio ang bagay na yon. Epektibo ito dahil tila nagkaroon ng pag-aalangan na makalapit ang mga aswang sa kanila. Sige, lumapit kayo! Ano ha? Kaya nyo? Dahil doon, nakalabas sila ng bahay. Hindi sila nagsayang ng sandali. Mabilis silang tumakbo paalis. Pero sa mga pagkakataong ito ay nakasunod pala sa kanila ang mga aswang na yon. Sa isip ni Leila, lahat yata na nakatira sa eksklusibong lugar na yon ay puro mga aswang. Dito muna tayo! Tago! Nakakita sila ng parang bahay na walang nakatira. Kahit madilim doon ay agad silang pumasok. Palagay nila ay hindi naman malalaman na naroon sila. Kaya sinamantalan nila ang lugar para makapagtago. Leila, natatandaan mo pa ba kung saan yung labasan? Si Mang Ernesto kasi yung nagmaneho kanini kaya hindi ko alam. Ikaw kasi sabi ko tandaan mo eh. Alam ko naman kung saan pero delikado. Kasi sa bandang labasan may dalawang malaking bahay. Baka alam na nila ang tungkol sa ginawa nating pagtakas. Dumito muna tayo. Paano si Tio Ernesto? Sabi niya mauna na tayo, di ba? Wala tayong magagawa. Nag-aalala ko para sa kanya. Baka magalit sa akin si Daboy kapag may nangyaring masama sa tiyuhin niya. Wala namang pakialam si Daboy kay Mang Ernesto eh. Pero maraming salamat sa pagdating niyo ha. Paano niyo nga pala ako nahanap dito? Nitong nakaraan ka pa namin sinusundan, no? Sinisuguro kasi namin kung ayos ka lang ba sa poder na matandang mayaman na yon. Naginala na kasi kami sa kanya eh. Yung tiyahin kasi namin Pipi, nakita niya si Jeronimo na nagpalit ng anyo. Sinabi niya sa amin, kilala namin si Tia, di yun nagsisinungaling. Kaya naniwala kami kagad. Mula noon, lagi na namin siyang binabantayan. Tapos kanina, kinakabahan kaming dalawa eh. Para kasing may mangyayaring hindi maganda. Kaya pinuntahan ka namin. Eksakto naman na palapit pala kami sa lugar na to. Nakita namin si Mang Ernesto na nakamotor. Naalaman namin na dito rin pala punta niya. Bala kanyang sunduin kasi masama rin daw ang kutob niya eh. Alam ni Mang Ernesto na aswang yung amo mo. At kanina lang din namin nalaman na isa pala siyang albularyo. Leila, gustong-gusto ka ni Jeronimo. Yung pagpunta niya sa barangay para kunwari tumulong. Lahat yun planado niya para mapalapit lang sa'yo. Yun ang nakikita namin ha. Hindi ko nga rin alam kung bakit masyado kong nagpadala sa magiging mabait niya eh. Umamin siya sa akin na gusto niya ako pero hindi ko siya tinanggap. Kaya ayun, nagalit siya. Doon ko lang nakita ang tunay niyang anyo at pagkatao. Baka dahil hindi mo nakukuha yung tamang pagmamahal mula sa asawa mo, kaya akala mo konting kabaitan lang totoo na. May punto si Insan. Hindi ko alam, baka nga ganun nga. Malamang hindi pa ito alam ng asawa mong si Raulo. Kasi kahit naman alam niya, baka wala namang pakialam yun. Oh, ayan ka na naman eh. Bumuntong hininga na lamang si Leila. Giniginaw na siya dahil malakas-lakas din ang hangin ng mga sandaling yon. Tumigil na muna sila roon ng ilang minuto at mga ilang sandali lang, medyo humina na rin ang ulan. Babalakin na sana nilang lumabas pero narinig nila ang maraming pag-angil. Muli silang nagtago. Kinakabahan at nababahalang tatlo kaya ginawa nilang lahat para hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Marang sumilip si Ronelio. Pagtingin niya sa labas, nakita niyang tila hinahanap sila ng mga aswang. Kakayanin ba natin sila? Tingnan mo kung gaano sila karami. 5 yan, 2 lang tayo. Mukhang mahirapan tayong makalis dito. Si Tio Ernesto, nag-aalala ko para sa kanya. Huwag ka mag-alala para sa kanya. Hindi naman niya tayo papaunahin kung talagang hindi niya kaya mag-isa yun. Halika, doon tayo sa bandang yun dumaan. Siguradong hindi nila tayo makikita ron. Tinuro ni Rafael ang madilim na parte ng daan. Agad naman silang lumapit doon. Marahan lamang ang ginawa nilang paglalakad. Hindi sila maaaring makagawa ng kahit na anong ingay. Malalakas kasi ang pandinig ng mga aswang. Kaunting kaluskos lang ay maaaring marinig ng mga yon. Nagawa nilang malagpasan ang daan na yon nang hindi sila nararamdaman ng mga aswang. Natanaw na nila ang daan palabas ng village na yon. Kaya naman mabilis silang tumakbo palabas. Nakahinga na sila ng maluwag nang makaalis na sila roon.
Buong akala kasi nila na kapag nakalabas na sila ng village ay magiging maayos na ang lahat. Pero dito pa lang pala magsisimula ang kanilang kalbaryo. Buti naman at nakalis na rin tayo ron. Malayo-layo pang lalakarin natin kaya kailangan natin bilisan. Ikaw, Leila, ayos ka lang ba? Kinikinaw na ako eh. Konting tiis na lang. Hindi pa man sila gaanong nakakalayo, pero bigla na lamang dumating ang matandang si Jeronimo. Duguan na ang katawan nito, pero kitang-kita na malakas pa rin ito kahit na papaano. Sa pagkakataong ito, kahit ang dalawang binata ay kinakabahan na rin. Isa lang kasi ang naisip nilang dahilan kung bakit nasa harapan nila si Jeronimo. Maaaring wala na si Mang Ernesto. Anong akala nyo? Matatakasan nyo ako? Nagkakamali kayo. Hindi ka makakawala sa akin, Leila. Akin ka lang. Akin na akin ka lang. Hindi ako sasama sa iyo, Diablo ka. Demonyo! Halimaw! Sabi mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Pasensya ka na pero hindi namin basta-basta ibibigay ang babaeng yan sa iyo, no? Manahimik ka. Hindi kita kinakausap. Bago mo makuha si Leila, kailangan mo muna kaming harapin. Leila, mamili ka. Mamamatay ang dalawang kaibigan mo o sasama ka sa akin na mapayapa? Wag mo intindihin yan. Ayos lang kami, Leila. Palag-palag na to. Wala kaming pakialam kahit na aswang pa yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, bata. Baka gusto mong ikaw ang mauna. Biglang masumaba ang kuko ni Jeronimo ng mga sandaling yon. Para bang gusto na lang kainin ni Ronelio ang kanyang sinabi. Kinakabahan na rin ang dalawang lalaki. Pero kumuha ang dalawa ng bato sa gilid. Mga ilang sandali lang, biglang umatake sa kanila ang matandang aswang. Nakalmot si Ronelio sa hita, habang si Rafael naman ay tinamaan sa kaliwang braso. Buti na lamang ay hindi naman ganun kalalim ang sugat na kanilang tinamo. Ano, Leila? Hahayaan mo ba silang mamatay? Hahayaan mo bang makita na duguan ang kanilang katawan? O sasama ka na lang sa akin? Mamili ka! Tama na! Anong sinasabi mo dyan, Leila? Ayoko may madamay na iba pa dahil lang sa akin. Ayos lang naman kami, Leila. Intindihin mo sarili mo. Ginagawa namin to para sa'yo, no? Masasayang ang sakripisyo ni Mang Ernesto kung susuko ka na kagad. Hindi mo ko naintindihan. Masyado nang marami akong pinagdaraanan. Ayokong habang buhay na dadali na napahamak kayo ng dahil lang sa akin. Hayaan niyo na ako. Kung ganon, sasama ka na sa akin. Pero ipangako mo sa akin na hindi ako mamumuhay bilang aswang. Gusto kong mamuhay pa rin bilang tao. Wala namang problema kung yun ang gusto mo. Ang mahalaga naman sa akin ay magkasama tayo. Kaya ko namang magpakatao para sa'yo. Tumigil ka nga, Leila. Aswang yan eh. Hindi ka dapat magtiwala sa aswang. Ibatak ko ng utak niyan. Leila, pag-isipan mo ng maigi ang ginagawa mong desisyon, ha? Ikaw ang mag-hirap. Sanay naman ako sa hirap. Kahit buhay pa ako ay nararanasan ko na rin naman ang impyerno. Kaya wala namang pagkakaiba kung sasama ako sa kanya eh. Sasama ka ba o hindi? Kasi kung hindi, papatay ko na yung mga yan. Sasama na nga ako. Leila naman. Huwag mo na akong pigilan, Ronelio. Kahit kailan talaga, ang tanga-tanga mo magdesisyon. Maraming taon kang naghirap sa buhay na kasama mo yung siraulo mong asawa tapos ngayon, gusto mo naman na maghirap sa piling ng aswang. Dahil ayaw ko na nga may mapahamak ng dahil sa akin. Eh ginusto naman namin to eh. Kaya kung ano man ang mangyari sa amin, sige na kasi. Hayaan mo na ako. Insan, kailangan na nating igalang ang desisyon niya. Hayaan mo na siya. Wisit naman talagang buhay to oh. Ano? Nainip na ako. Ito na nga, sasama na nga. Naglakad na palapit si Leila sa aswang na si Jeronimo. Hinablot siya nito. Nagulat na lamang sila nang maglabas ng malapad na pakpak ang matandang aswang. Diyan na kayo. Itatanan ko na ang aking magiging asawa. Wala nang nagawa si Leila ng mga sandaling yon kundi ang umiyak na lamang. Pakiramdam niya kahit kailan ay hindi na niya makikita ang dalawang kaibigan, lalong-lalo na ang kanyang asawa na si Daboy. Napapikit na lamang siya habang nasa ere sila. Halos kalating oras silang lumilipad. Maya-maya pa, tumigil na sila sa harapan ng malaking kuweba. Hindi lang yung basta kuweba,
Dahil sa bungad, maraming ilaw na para talagang may tumitira doon. Nasaan tayo? Narito na tayo sa tunay kong bahay. Huwag ka mag-alala. Mukha lang pangit dito sa labas pero maganda yan sa loob. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko maglakad mag-isa. Paalala ko lang, Leila. Akin ka na ngayon. Kaya kahit na anong gawin ko sa'yo pwedeng-pwede. Kapag sinubukan mong kontrahin ang pagmamahalan nating dalawa, kayang-kaya ko silang paslangin para sa'yo. Hindi na lamang nagsalita si Leila, pero ang totoo, inaalam na niya kung paano siya kagad makakatakas doon. Nang makapasok na sila sa loob ng kuweba, bagyang namangha ang babae. Para kasing nasa loob lang din ng mansyon ang kuwebang yon. Mukhang pangmayaman din. Ganito ang bahay ng mga aswang na kagaya ko. Magiging komportable buhay mo rito. Malaki ang bahay na ito. Dahil malaki rin ang kuweba na kinalalagyan natin. Dito na tayo bubuo ng masaya at malaking pamilya. Umupo siya sa magandang sala. Tumingin-tingin sa paligid. May mga nakikita siyang pinto. Pero dahil wala pa siyang ideya kung para saan ang mga yon, binabalot pa rin siya ng pangamba. Bumuntong hininga na lamang si Leila. Dito ka lang. Ihanda ko lang yung para sa pagkain natin. Huwag mo nang tangkayin pang makalabas. Hindi ka makakalabas dahil kinandado ko na ang bungad ng kuweba. Noong mga sandaling yon, naisip na lamang ni Leila na sakyan ang ginagawa ni Jeronimo. Alam niya na kapag kinontra niya pa ng kinontra yon, magiging mas mahirap para sa kanya na matakasan ito. Isang paraan lamang ang naisip niya sa mga sandaling yon. At ito yon, ang kunin muli ang kalooban ng matandang lalaki. Nanatili lamang siya sa kanyang kinauupuan. Mga ilang sandali lamang ay bumalik na rin si Jeronimo. May dala na itong prutas. Agad namang itong ibinigay sa kanya. Prutas lang ang meron ako rito ngayon. Hindi naman kita pwedeng pakainin ng karne. Kasi karne ng mga taong meron ako dyan. Ngumiti na malapat si Jeronimo. Kitang-kita ni Leila ang malalaki at naninilaw nitong mga ngipin. Sa ibang direksyon na lamang siya tumingin. Ano ba talaga nakita mo sa akin? Maganda ka. Sexy. Mabait at masipag. Mabuti kang tao. Yun lang. Lahat ng hinahanap ko sa isang babae ay nasa iyo. Wala bang babaeng aswang na pwede mong mapangasawa? Lahat ng babaeng aswang na kilala ko ay mga pangit. Ikaw lang ang nakilala kong babae na maganda talaga. Pero, alam mo nung una pa lang na may asawa ko, hindi ba? Sa aming mga aswang, wala naman kaming pakialam kung may asawa yung babaeng nagugustuhan namin. Hanggat kaya naming mang-agaw, gagawin namin. Kung nababahala ka na baka magalit ang asawa mo, ako lang bahala sa kanya. Pwede ko naman siyang patayin eh. Napalunok si Leila ng laway. Natatakot na naman siya sa tuwing manlilisik ang mga mata ng matandang lalaki. Pero sa mga sandaling yon, handa na siyang simulan ang kanyang mga plano. Gusto mo ba ako matikman? Ha? Sa sinabing niyang yon, halatang hindi yun inaasahan na matanda kaya napatigil ito kaagad. Di ba ito naman ang pinakagusto mo? Ang makuha ang pagkababae ko at magkaroon ka ng anak? Alam kong sinasabi mo lang yan dahil binabalak mong... Ayaw mo ba? Ipapatikim ko kagad sa'yo. Total, pinagsawaan naman na to ni Daboy eh. O ano? Hindi na hinintay pa ni Leila na makapagsalita si Jeronimo. Agad niyang tinanggal ang kanyang damit na hanggang sa mga sandaling yon ay basa pa rin. Bra na lamang ang natitira niyang pang-itaas. Marahan siyang lumapit kay Jeronimo. Tinulak niya yun sa sofa. Sa mga pagkakataong ito, tila nawala na sa wisyo matandang aswang. Nang maabot ni Leila ang bote ng wine sa gilid, bigla niyang pinalo yun sa ulo. At ang natitirang basag na boteng hawak niya ay isinaksak niya sa pagkalalaki ni Jeronimo. Agad niyang dinukot ang susi sa bulsa ng aswang. Dali-dali siyang tumakbo palabas habang hindi pa nakabangon na matanda. Habang tinatahak niya ang daan, narinig na lamang niyang umaangil ng malakas si Jeronimo. Galit na galit ito sa ginawa niya. Pero narating na niya ang bungad. Nanginginig pa ang kamay niya nang ipasok na niya ang susi. Nang mabuksan na niya yon,
Dali-dali siyang tumakbo palabas. Kahit wala siyang damit at damang-dama ang lamig, hindi na niya yun pinansin pa. Dahil sa pagnanais na matakasan ng aswang na aangkin sa kanya, tinahak niya ang madilim na kagubatan hanggang sa makarating na siya sa kalsada. Merong napadaan na tricycle. Mag-asawang matanda ang nakasakay doon. Naawa naman ang mga yun sa kanya kaya kaagad siyang pinasakay. Nang sabihin niya kung saan siya nakatira, ay agad din naman siyang hinatid. Binigyan pa siya ng tuyong damit para hindi na siya lamigin. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Tumango lamang sa kanya ang dalawang matanda. Dali-dali naman siyang naglakad papasok ng kanilang baryo. Ang una niyang naisip ay si Daboy. Ito ang unang tao na inakala niyang tutulungan siya sa mga nangyari. Pero pagdating niya sa kanilang bahay, Walang iya ka! Bakit ngayon ka lang? hinawakan agad ni Daboy ang kanyang buhok at hinila siya papasok. Binalandra siya sa dingding. Tumama pa ang likod niya at ang ulo. Siguro, nakipagkita ka na naman kay Rodelio, no? Hayaan mo nga muna ako magpaliwanag, Daboy. Magpaliwanag? Ano ipapaliwanag mo? Lulusutan mo na naman tong kalandian mo? Wala akong nilalandi. Galing ako sa trabaho. Tumakas ako kay Hieronimo. Siya ang aswang, Daboy. Si Hieronimo ang aswang. Kaya niya ako sinusundan palagi kasi gusto niya akong kunin. Sinasabi ko na nga ba eh. At kilala mo yung aswang na yun eh. Sabi mo sa akin hindi mo kilala. Sinungaling ka talaga kahit na kailan ano. Ako pa talaga lulukuhin mo? Hindi ko naman talaga alam eh. Kanina ko lang nalaman na aswang siya nung tangkain niya akong galawin. At talagang may bala ka pa talaga magpagalaw sa kanya ha? Napakawalang hiya mo talagang babae ka kahit na kailan. Isang malakas na sampal ang natanggap niya sa asawa niya. Bumalandra na naman siya sa sahig. Tumama ang kanyang mukha ng bagya kaya nakaramdam siya ng pagkahilo. Pinagkatiwalaan kita. Pero ginawa mo lang pala yun para hindi kita mabantayan. Nung una si Rodelio, ngayon yung matanda naman na yun. Bakit? Dahil ba mayaman siya? Sobrang lala ng pag-iisip mo, Daboy. Sobrang lala na. Oo! Sobrang lala na talaga dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi mo naman ako mahal, di ba? Dahil ayaw ko may humahawak sa pag-aari ko. Tama na yan, Daboy. Napalingon silang pareho nang marinig nila ang tinig ni Mang Ernesto sa pintuan. May nakataling benda sa kaliwang braso nito. Agad din naman itong lumapit sa kanila. Totoo sinasabi ng asawa mo. Munti ka na siyang galawin at kainin ng aswang na si Hieronimo. Nailigtas namin siya kanina pero nakuha ulit siya sa amin. Tiyo, mataas ang respeto ko sa iyo ha. Pero kung magbubuang-buangan ka, pasensyaan tayo. Totoo nga sinasabi ko. Kung ayaw mo maniwala, hanapin mo si Hieronimo at ikaw humarap sa kanya. Binaril ko na yun eh. Duwag naman siya eh. Hindi mo siya kakayanin, Daboy. Malakas siya. Nung mga oras na yon, hindi lang sila ang nabahala sa kanilang narinig na malakas sa pag-angil ng aswang. Buong lugar ay narinig yon. At karamihan sa kanila ay kinilabutan din. Yun kasi ang unang pagkakataon na may malakas na angil silang narinig. Hindi na nagsayang ng oras si Mang Ernesto. Batid nilang ang aswang na yon ay walang iba kundi si Hieronimo. Tiyo Ernesto, kukunin niya ako. Galit na galit siya sa akin kasi natakasan ko siya. Tulungan niyo ako. Daboy, ang mabuti pa tumulong ka na lang sa akin. Hindi pa tayo tapos, Leila. Hindi pa tayo tapos. Uunahin ko lang tong lintik na aswang na to. Maya-maya lang, narinig na nila si Hieronimo sa labas. Sumisigaw ito at galit na galit. Leila! Lumabas ka dyan! Nangako ka sa akin na magsasama tayo habang buhay! Nanatili lang si Leila sa loob ng kanilang bahay. Nanginginig na naman siya hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot at pangamba na baka makuha na naman siya ng nilalang na yon. Tigilan mo na siya! Hindi ka lalaki para sa kanya! At sino? Si Daboy na walang kwenta? Walang kwenta pala ha? Makakasunod na putok ng baril ang narinig sa paligid. Makailang ulit na pinagbababaril ni Daboy ang aswang na si Hieronimo hanggang sa maubos ang bala nito. Tinamaan niya yon sa kung saang parte ng katawan.
Pero laking gulat ni Daboy nang makitang nakatayo pa rin ang aswang kahit marami na itong bala. Ihanda mo sarili mo, Daboy. Hindi siya basta-basta namamatay sa bala lang ng baril. Ano palang pwedeng gawin sa siraulong yan? Tulungan mo lang akong guluhin siya. Ako ng bala. Wow! Bida-bida! Maya-maya pa, umatake pa rin ang aswang sa kanila kahit na medyo mabagal na ito. Hindi inaasahan ni Mang Ernesto ang kakaiba nitong bilis. Kaya nung oras na yon, ilag lang ito ng ilag. Ikaw, Daboy! Wala kang kwentang tao! Papatay na kita! Akmang kakalmutin na nito ang binata nang biglang tinaga ni Mang Ernesto ng itak ang aswang. Itinarak niya rin yon sa likuran, pero nakadistansya pa rin si Jeronimo. Sa puntong ito ay nangihina na ang aswang. Gegeywang-geywang na ito dahil sa ginawa ni Mang Ernesto. Maya-maya pa, naglabasan na ang mga residente. Pinagbababato nila ng kung ano-anong matigas na bagay si Jeronimo. Sa dami ng tumama sa aswang ay mas madali itong namatay. Paglapit ng Mang Ernesto ay hindi na yun humihinga. Nagpalakpakan pa ang mga tao dahil sa wakas napaslang na nila ang aswang na hinihinala lang nila noon. Samantala, agad namang lumapit si Leila kay Mang Ernesto. Takot na takot ang babae kay Daboy. Tila natauhan na si Leila sa mga sandaling yon. Wala na yung aswang. Mag-usap tayo sa loob. Tiyo Ernesto, ayoko po. Huwag mo kong iwan. Sasaktan niya ako. Papatayin niya ako. Bilisan mo na! Amangkin kita, Daboy. Pero hindi ko kukonsinti ng mga pagmamaltrato mo sa kanya. Oo, inayaan ko lang nitong mga nakaraan dahil ayaw kong manghimasok. Pero ngayon, hindi na tama. Humihingi na ng tulong si Leila sa akin. Alam mo, sa halip na alagaan mo ang asawa mo dahil sa ginawa sa kanya ng aswang, sinaktan mo pa eh. Huwag kang makailam dito. Mag-asawa ka rin para alam mo ang pakiramdam. Huwag mo siyang lapitan. Napalingon sila sa labas ng bakuran nang dumating ang magpinsang Ronelio at Rafael. Humarang ito sa harapan ni Daboy. Magmula ngayon, hindi na kami papayag na maltratuhin mo si Leila. Kami na makakalaban mo. Wow! Nagkakampiyan na kayo ngayon, ha? Hoy, kung siraulo ka, makukulong ka. Isinumbukan na namin sa pulis. Kaya kung ako sa'yo, kunin mo na mga gamit mo at gayahin mo na yung daga kung paano siya lang magtago. Mga tarantado kayo. Ang pakilabero. Sinuntok ni Daboy si Ronelio, pero sa kasamaang palad, nakailag ang binata. Kaya ang ginawa ni Ronelio at Rafael, pinagtulungan nila ang lalaking si Daboy. Binugbog nila ito, at nang hindi na ito makalaban, sa kanila ito isinuko sa mga pulis. Dahil sa mga salaysay ni Leila at pati na rin ang mga testigo ng mga kalugar nila, pati na rin ang mga kwento ni Mang Ernesto, mas tumibay ang kaso para idiin si Daboy at makulong. At sa wakas, nagising na rin si Leila sa haba ng kanyang katangahan. Matapos ang lahat ng mga nangyari, naisipan na rin niyang bumalik na lamang sa Maynila. Bago niya lisanin ang lugar na yon, malaki ang pasasalamat niya kay Mang Ernesto, lalong-lalo na sa dalawang nagsilbi niyang kaibigan. Huwag ka mag-alala, Leila. Sa susunod na buwan sa Maynila na rin naman kami magtatrabaho. Kaya magkikita na ulit tayo. Oo nga, basta yung address mo kung saan doon ka talaga nakatira, bigay mo sa amin. Ako naman, dito lang ako. Masaya na ako malaman na magiging mapayapa na ang buhay mo, iha. Maraming salamat talaga sa inyo, Mang Ernesto, at sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal na akong wala. Nang dumating ang sasakyan ni Leila, nagpaalam na rin siya sa tatlo. Matapos magyakapan ay sumakay na rin siya. Pag-andar ng bus ay napayak na lamang siya. Sa dami kasi na nangyari sa kanyang buhay, sa wakas ay makakahinga na rin siya ng maluwag. Sa mga nangyari, natutunan na rin ni Leila na pahalagahan ang kanyang sarili. Pinangako niya na kahit na anong mangyari, hindi na siya papayag na maltratuhin ulit ng lalaki. Wakas,